Hindi inaasahan ng anghel. Sa sandaling ibigay niya sa lalaking ito ang sukdulang kapangyarihan, walang awang sumalpok ang kamao nito sa mukha niya. Bago pa man siya makahingi ng paumanhin, napunit ang kanyang mga pakpak dahil alam na niya ang katotohanan. Ang anghel na ito, na mukhang dalisay at banal, ay walang iba kundi isang halimaw na nabubuhay para sa pagpatay. Sangkatauhan, mga alagang hayop na kinulong ng Diyos. Lumaki at umunlad sila sa loob ng hola na tinatawag na daigdig. Ngunit isang araw, nagsawa ang Diyos sa pagpapakain sa mga insektong ito. Kaya, nagsimula ang laro ng apokalipsis, na idinisenyo upang lipulin ang sangkatauhan. Ngunit may nangyaring mali. Habang ang lahat ay lumuluhod sa harap ng anghel, ang lalaking dapat sana ay isang puppet ang pumatay sa gabay na anghel. Ngayon lang ako nakakuha ng unang pwesto sa paglilitis ng kamatayan. Malaki ang mga gantimpala, ngunit gusto ko pa ng higit. Humingi ako ng karagdagang gantimpala mula sa anghel. Halos hindi lumabas ang mga salita sa aking bibig, at ang pagpatay ay sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya matiis ang isang insektong lumalampas. Gumalaw siya para burahin ako agad, ngunit naubos na ang kanyang mga pribilehiyo sa system. Kaya, nagpasya siyang hawakan ito ng mag-isa, malayo sa paningin ng ibang mga manlalakbay. Kung malalaman ito ng mga nakatataas, magkakaroon ng mga kahihinatnan. Ang hindi niya alam ay patibong ko lang ito. Dinala niya ako sa isang maliit na kakahuyan. Para mabawasan ang aking pagbabantay, lumingon siya at nagpakita ng isang banayad na ngiti. Pagkatapos, isang brutal na suntok ang sumabog sa kanyang mukha. Ang puwersa ay nagpabagsak sa kanya sa lupa. Hindi siya makapaniwala. Inaabot ko na. Kumapit ang kamay ko sa mga pakpak niya. Pinunit ko ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Simple lang ang layunin ko. I-ground siya. Walang pakpak, walang takas. Dahil alam kong minamaliit ng mga anghel ang mga tao hanggang sa kaibuturan nila. At ang kakayahan niyang pumatay ay magagamit lamang ng isang beses sa isang araw. Kaya sinadya ko siyang pain dito. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng anghel. Patawarin mo ako. Maaari kitang bigyan ng dagdag na kapangyarihan. Pero bago pa siya matapos, bumagsak ang ulo niya sa lupa. Alam ko kung gaano kalalim ang paghamak, 1,000 muling pagsilang, 10,000 beses na pinapanood ang kanilang pagkukunwari ng malapitan. At bawat isa sa mga buhay na iyon ay ginugol ko bilang unang taong pumatay ng isang anghel para makuha ang isang nakatagong gantimpala at tagumpay. Binabati kita. Ikaw ang unang manlalakbay na pumatay ng isang gabay na anghel. Nabuksan ang nakatagong tagumpay. Mga gantimpala para sa mga mamamatay tao. S-Rank Slaughter Rune. Angel Blood Armor. Ito ang sikreto na kailangan, 1,000 muling pagsilang para matuklasan. Gigisingan ng dugong ito ang aking nakatagong talento. Diyos ng kamatayan. Ang sinumang nagtataglay nito ay tatanggap. Kapangyarihang nakaugnay sa mismong pinagmumulan ng kamatayan. Habang nagising ang talento, magbubukas ang mga bagong kakayahan. Ang unang yugto, ang mata ng Diyos ng kamatayan, ay nagpapakita ng nakamamatay na kahinaan ng bawat nabubuhay na nilalang at ang landas ng kanilang kamatayan. Ang mas matataas na yugto ay nananatiling nakasara sa ngayon. Ngunit alam kong ang huling anyo ng talento ng Diyos ng kamatayan ay may sapat na kapangyarihan upang punatan ang espasyo mismo. At alam ko ito ng malinaw. Hindi ngayon ang oras para pag-isipan ito. Kailangan kong kumpletuhin ang aking paggising sa talento bago matapos ng bawat ibang manlalakbay ang kanilang paggising sa klase. Pagkatapos ay papasok ang sistema. Tapos na ang unang bahagi ng pagsubok. Bawat kaluluwa ay bumabalik sa kanilang katawan na parang nagising mula sa isang mahabang bangungot. Ngunit ang mga katawang nakatambak sa paligid nila ay ginagawa itong hindi may kakaila. Totoo ang lahat ng ito. 1.8 bilyong tao ang pumasok sa paglilitis. 900 milyon lamang ang nakalabas. Sa loob ng ilang minuto, bumaha ang balita sa bawat screen. Gumuho ang mga gobyerno sa takot. Napuno ng mga hiyawan at panalangin ang social media. Wala akong oras para sa alinman sa mga iyon. Dahan-dahan kong itinikom ang aking mga kamao. Isang hindi may lalarawang kapangyarihan ang damaloy sa akin. Bawat istatistika, bawat kasanayan, bawat talentong nakuha sa paglilitis ay nadala sa aking totoong katawan. Para sa mga ordinaryong tao, maaaring masira sila ng ganitong uri ng pag-agos. Ngunit alam kong hindi ito magandang balita. Habang lumalakas ang mga manlalakbay, nagiging isang bagay silang higit pa sa tao.
Kahit ang pinakamodernong armas ay hindi makakapigil sa kanila. Batas, kaayusan, moralidad, lahat ng ito ay guguho sa harap ng ganap na kapangyarihan. Ang kailangan kong gawin ay maging Panginoon ng bawat manlalakbay na buhay hanggang sa mapatay ko ang Diyos at wakasan ang isinumpang siklo na ito. Pero ngayon, may mas mahalaga pa. Tumakbo ako pa uwi. Itinulak ko ang pinto pabukas. Nakakulot pa rin si Shia sa sopa, natutulog, bahagyang nakakunot ang noo, na parang nakulong sa isang bangungot. Shia, gumising ka. Kumurap siya, iminulat ang kanyang mga mata, at saka lang napahinga nang makita niya ako. Kai, nagkaroon ako ng pinaka-nakakatakot na panaginip. Ang daming taong nawala. Ayos lang. Nandito ako. Terena, kailangan nating pumunta sa isang lugar ng ganito kagabi. Saan? Para makahanap ng isang tao. Ang taong iyon ay si Wade. Sa aking mga alaala mula sa unang muling pagsilang, ang tinatawag na operasman na ito ay binubuli si Shia ng ilang buwan. Ginamit niya ang kanyang laki para itulak siya ng Palladian, pangangikil sa kanya para sa pera, at sa mga sumunod na muling pagsilang, lumala ang mga bagay-bagay, mas lumala pa. Ipinaospital niya siya. Noong unang beses na isinilang akong muli, masyado akong mahina para gumawa ng kahit ano. Pero iba ang pagkakataong ito. Mabilis kaming nakarating sa karaniwang sulok ng WDE. Totoo nga, naroon siya kasama ang ilang mga Maniokis sa pasukan ng eskinita. Nakita niya si CIA at ang mga naglalakad na may maangas na ngiti. Aba, lumabas ng ganito kagabi para makita ang iyong upperclassman. Magkano ang baon mo? Hindi man lang ako napuntahan ng mga mata niya dahil sa isip niya, ang kuya ni Gia ay isang walang kwentang duwag, hindi karapat-dapat na sulyapan muli. Humakbang ako, kalmado ang boses ko. Lumuhad ka, humingi ka ng tawad sa kanya. 2 segundong katahimikan, pagkatapos ay tumawa. Baliw na ba ang batang ito? Hindi niya natapos ang sasabihin. Hinawakan ko ang pulso niya. Isang matalim na bitak ng buto ang hamati sa katahimikan, na parang talim sa eskinita. Agad na nawala ang tawa ni WDE, napalitan ng isang sigaw na sumisira sa gabi. Nawala ang mga kasama niya at sinugod ako gamit ang anumang mahawakan nila. Inihilig ko ang ulo ko sa isang bakal na pamalo at itinusok ang palad ko sa dibdib ng unang lalaki. Tumilapo ng buong katawan niya sa lupa at bumangga sa pader. Mas mabilis ang pangalawa, isang diretsyong suntok na nakatutok sa mukha ko. Walang kahirap-hirap ko itong iniwasan at hinawakan ang kwelyo niya. Inihagis ko siya na parang wala siyang bigat. Simula hanggang matapos. Wala pang 5 segundo. Tahimik na ang eskinita ngayon. Nakada pa si Wade sa lupa. Hawak ang kanyang nadurog na pulso, namumutla ang mukha sa takot. Lumuhad ako sa harap niya, ang mga matang parang yelo. Hindi mo ba napanood ang balita? 1.8 bilyong tao ang sumali sa paglilitis, 900 milyon sa kanila ang namatay, at ako ang nanguna. Lumiit ang mga mata ni WDE. Siyempre, nakita niya ang balita. Ibinabalita ng buong mundo ang sakuna. Ang mga nakaligtas ay bumalik na may kapangyarihang higit sa limitasyon ng tao. Tinatawag silang mga manlalakbay, at ang lalaking nasa harap niya ay nasa ranggong numero 1. Mula sa araw na ito, kung sakaling lumitaw ka muli sa paningin ni Shia, kahit saan malapit sa kanya, gagawin kong mas malala pa sa kamatayan ang buhay mo. Lumingon ako at hinawakan ang kamay ni Shia. Bahagyang nanginginig ang kamay niya. Kai, kailan ka naging ganito kalakas? Hindi mo na kailangang matakot kahit kanino, pero pag-uwi namin, hindi ako nagpapahinga. Binuksan ko ang aking laptop at sinimulan ang tunay na plano. Sinasabi sa akin ng mga alaala mula sa mga nakaraang pagsilang pagkatapos magsimula ang paglilitis, ang pandaigdigang ekonomiya ay daranas ng isang marahas na pagbagsak sa loob ng 3 buwan. Pero bago pa man mangyari iyon, isang stock ang sisabog ng daan-daang beses. Ang Stelling Group, ang CEO nito, si Marcus Chin, ay isang manlalakbay din. Sa mga nakaraang buhay, isa siya sa pinakamahalagang kakampi ko. Taglay niya ang isang nakatagong talento. Dark Knight, brutal na makapangyarihan. Sa mga darating na buwan, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan bilang isang manlalakbay upang mabilis na palawakin ang kanyang imperyo sa negosyo at patakbuhin ang Stelling Group. Mula sa isang maliit,
bagong nakalista na kumpanya hanggang sa isang higanteng may trilyong dolyar, kinukuha ko ang bawat barya na naipon ko kasama ang mga gintong barya na dinala ko pabalik mula sa unang round, at ibinuhos ang lahat ng ito sa stock ng Stellin Group. Pagkalipas ng 2.5 araw, sumabog ang stock. Mabilis na tumaas ang aking mga asset, ngunit hindi ako tumigil. Ibinalik ko ang bawat kita sa Stellin Group. Gamit ang kaalaman mula sa mga nakaraang buhay, nagtrabaho ako sa loob ng kanilang mga operasyon at pinatakbo ang cycle ng 3 beses. Sa loob ng isang linggo, ang bilang ng mga zero sa balanse ng aking account ay naging nakakagulat. Ako ang naging misteryosong shareholder na may hawak na 31% ng Stellin Group. Nakatitig si Shia sa abiso ng bangko, ganap na natigilan. Kai, napakaraming zero dito. Magkano ito? Sapat na para tumagal ka ng ilang buhay. Hindi ka gumawa ng isang bagay na ilegal, hindi ba? Ngumiti ako at walang imak. Pagkatapos ay ginamit ko ang pera para bumili ng isang marangyang mansyon na may 360 degrees Celsius na seguridad na nakabantay at mga pribadong gwardya na 24/7. Sa tingin ni Zia, sobra na ito. Kai, tayong dalawa lang sa ganito kalaking lugar. Mas mahal ang bahay, mas maganda ang seguridad. Bawat buwan sa unang araw, ang kaluluwa ng isang manlalakbay ay hinihila sa paglilitis. Sa panahong iyon, ang ating mga pisikal na katawan ay ganap na walang magawa. Doon tayo pinakamahina. Gaano ka man kalakas sa loob ng stellar realm, kung ang iyong katawan ay mamatay sa totoong mundo, matatapos ang lahat. Agad na nawala ang kulay sa mukha ni Shia. Pagkalipas ng 2.5 araw, nagsimula ang ikalawang round. Ginulo ko ang buhok ni Shia at sinabihan siyang huwag mag-alala. Paprotektahan siya ng mga gwardya habang wala ang aking kaluluwa. Nang imulat ko muli ang aking mga mata, nasa stellar realm na ako. Hindi tulad ng unang round, sa pagkakataong ito ay wala na kami sa isang tigang na eroplano. Nasa loob kami ng isang sinaunang lungsod na bato na nababalot ng masukal na kagubatan. Ang hangin ay may taglay na kakaibang halimuyak, ang halimuyak ng puno ng buhay, na natatangi sa kaharian ng mga bituin. Bawat manlalakbay ay ipinadala rito, at marami sa kanila ang nakakakilala sa akin. Unang pwesto mula sa huling pagsubok, ang itim na karit. Likas na pinanatili ng karamihan ang kanilang distansya, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at pagkabalisa. Pagkatapos ay lumitaw ang isang anghel mula sa kawalan. Nagtataka ang lahat kung bakit hindi na ito katulad ng dati. Ngumiti siya at ipinaliwanag na ang dating anghel na gabay ay naaksidente at siya ang gag-abay sa mga manlalakbay sa ikalawang yugto. Sa aking paningin, isa lamang itong maskara na nagtatago ng parehong kabulukan sa ilalim. Pagkatapos ay inanunsyo ng anghel ang mga patakaran. Sa round na ito, ang mga manlalakbay ay dapat pumili ng isang zone commander sa loob ng 3 oras. Ang magandang balita, hindi kinakailangan ang pagpatay sa round na ito. Ang mananalo ang mamumuno sa lahat ng manlalakbay sa zone at maaari pang magdesisyon kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Magbubukas ang botohan sa loob ng 2.5 oras. Ang mga makakakumpleto ng botohan ay ibabalik sa totoong mundo. Sumabog ang mga tao sa ginhawa. Walang pagpatay. Gustong-gusto nila iyon, ngunit alam ko ang katotohanan. Ang pagpili ng isang zone commander ay hindi ang tunay na prioridad. Ang ikalawang round ay may nakatagong misyon, ngunit ito ay magti-trigger lamang sa level 10, kaya hindi ako nagtatagal sa lungsod. Dumiretso ako sa kagubatan. Ang kagubatan ng Stellar Realm ay ibang-iba sa mga nasa Earth. Ang mga puno ay tumataas ng 12 ng metro ang taas, ang kanilang mga canopy ay natatakpan ang kalangitan. Kumakapit ang kumikinang na lumot sa bawat sanga. Ang hangin ay mainit at makapal sa kahalumigmigan. Malalalim na ungol ang nagmumula sa malayong lugar. Ito ay isang totoong mundo, hindi isang laro, hindi isang ilusyon. Bawat dahon, bawat huni ng insekto, isang tunay na buhay na bagay. Nakakita ako ng isang goblin sa gilid ng kagubatan at agad ko itong nalusutan. Ngunit napakaliit ng panlabas na singsing. Sumikap akong sumingit papasok sa puso ng kagubatan kung saan nagkukumpulan ang mga pugad ng mga goblin. Hindi kailanman makakalabas ang sinumang ordinaryong manlalakbay na gumagala rito. Ngumiti ako. Kumilos ang mata ng Diyos ng kamatayan, kumikinang ng mapusyaw na asul sa dilim. Malinaw na kitang-kita ang kahinaan ng bawat goblin. Isang hiwa, isang pagpatay.
Pagkalipas ng kalahating oras, naabot ko ang level 9. Walang pag-aalinlangan, ibinuhos ko ang bawat punto ng katangian sa Lixie. 1,000 muling pagsilang ang nagturo sa akin. Gaano man katatag ang iyong katawan sa mga unang yugto, isang nakamamatay na atake pa rin ang tatapos sa iyo. Ngunit kung sapat ang iyong bilis, walang makakahawak sa iyo. Pagkatapos ay naramdaman ko ito. May isang tao sa likuran ko. Mga Diyos ng kamatayan. Nakakuha ako ng 2 pirma ng buhay. Isa sa likod ng isang puno, isa sa mga palumpong. Itinaas ko ang aking maikling espada. Lumabas. Isang babae ang lumabas mula sa likod ng puno. Isang manlalakbay. Pagkatapos ay isang lalaki ang sumunod sa likuran niya. Sa sandaling makita ko ang kanyang mukha, lumiit ang aking mga mata. Si Zaisu, ang kanang kamay ni Marcus Chin, isa sa pinakamalakas na manlalakbay na nabubuhay. Sa mga nakaraang buhay, isa siya sa mga pangunahing miyembro ng Dark Knight Order at isa sa mga kakampi na balak kong i-recruit. At ang babae, isang kilalang tao na kilala sa pangalang Yan Yuna, may hawak ng talento ng summoner at nakatakdang maging 3 ranggong mandirigma sa Sona, ngunit ayon sa bawat nakaraang buhay, hindi ko dapat sila makilala ng ganito kaga. Pinagdikit ni Yuna ang kanyang mga kamay ng may kaba at maingat na sinabi, nakita namin kayong nakuha ang unang pwesto sa unang round. Gusto naming makipagtulungan sa inyo. Tinanggihan ko sila. Hindi ko tumikim kailangan ng team ngayon. Higit sa lahat, kailangan kong mas mabilis na mag-level up. Habang lumiliko ako para umalis, nasulyapan ko ang mga binti ni Yuna na bumibigat sa ilalim niya, halos bumagsak sa lupa. Naabutan siya ni Zane. Nagpalitan sila ng tingin. Pareho silang nanginginig sa kaibuturan. Ang presensyang iyon, walang sino man ang nakakuha ng unang pwesto nang hindi sinasadya. Hindi ako tumigil. Lumalim pa ako. Matapos matalo ang ilan pang mga goblin, ang ingay na aking nalilikha ay nakaakit ng isang grupo ng mga lobo. Ang mga kulay pilak na kulay abong halimaw na ito ay tumataas sa mga goblin. Nakatayo ng tuwid, mahigit 2 metro ang taas nila. Ang kanilang mga paa at kamay ay nababalutan ng magaspang at matigas na balahibo. Ngunit sa pamamagitan ng mata ng Diyos ng kamatayan, bawat mahinang bahagi ng kanilang katawan ay kumikinang na parang target. Ginawa ko ang pagkalkula ng may ngiti. Sapat lang para mag-level up. Ang karit ay nagwalas. Sumirit ang dugo. Binabati kita. Naabot ko ang level 10. Naka-unlock ang tindahan. Natukoy ang dugo ng anghel sa imbentaryo. Isinaaktibo ang paggising ng mga nakatagong talento. Walang pag-aalinlangan. Pinili kong oo nang walang pangalawang pag-iisip. Ang dugo ng anghel ay naging isang madilim na asul na apoy at lumubog sa aking palad. Sa isang iglap, isang nanginginig na daluyong ng kapangyarihan ang sumabog mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang aking anino sa lupa ay pumipilipit at umikot at tumigas sa isang madilim na karit. Nakatagong talento, Diyos ng kamatayan. Nakumpleto ang paggising sa unang yugto. Nakuha ang eksklusibong armas. Karit ng pinuno ng kaluluwa. Naaktibo ang mata ng Diyos ng kamatayan. Eternal Night Domain. Na-unlock ang Soul Reap. Nakuha ang Death Mark. Nadagdagan ng 120% ang pinsala sa mga target. Nakuha ang titulo. Epekto ng bonus na Godslayer. Dobleng pinsala laban sa mga banal na nilalang. Binuksan ko ang tindahan. Gumastos ng 20,000 ginto sa isang trakang skill at ikinulong ito sa isang taong matagal ko nang kinasusuklaman. Si Hector Ming. Nakakagulat, hindi siya malayo sa akin. Mabuti. Pero bago ko siya habulin, may sumiklab na kaguluhan sa kung saan sa kailaliman ng kagubatan. Hindi mga halimaw, mga boses ng tao. Teka, hindi naman talaga tao. May nakahalubilo na mas malinaw, parang ethereal, parang tubig na dumadaloy sa mga puno na hinabi ng hangin. Sinundan ko ang tunog sa gitna ng malawak na masukal ng mga higanteng pako. Napatigil ako sa eksena sa unahan. Isang grupo ng mga manlalakbay ang may na-corner, nakalabas ang mga armas, ang mga mukha ay nagniningning sa kasakiman at gutom. Sa gitna ng singsing, isang batang babae ang nakakulot sa mga ugat ng isang napakalaking puno. Hindi siya tao. Ang matutulis na tainga ay tumatagos sa pilak at puting buhok. Ang kanyang balat ay napakaputla na halos maging translucent. Ang kanyang pilak na buhok ay nababalutan ng dugo. Ang kanyang mga esmeralda na mata ay nag-aalab sa takot at pagsuway. Siya ay isang duwende, isang katutubo ng kaharian ng mga bituin.
Sa aking mga alaala sa loob ng 1,000 muling pagsilang, ang mga duwende ay kabilang sa mga pinakamatandang lahi sa kontinenteng ito. Nabubuhay sila ng naaayon sa kalikasan, pinagkalooban ng makapangyarihang mahika at mga habang buhay na umaabot ng maraming siglo. Ngunit habang patuloy na bumababa ang mga pagsubok ng Diyos, dumadagsa ang mga alon ng mga manlalakbay sa kaharian ng mga bituin, at ang teritoryo ng mga duwende ay nilalamon ng pira-piraso. Ang kanilang lahi ay halos wala na, at ang babaeng ito, ang mata ng aking Diyos ng kamatayan, ay dumadaloy sa kanya. Mabilis na nauubos ang kanyang puwersa ng buhay. Maraming sugat ang nasugatan ng sapat na malalim upang makita ang buto. Ngunit ang nakakagulat sa akin ay ang mahika na umuusbong sa loob niya. Ang kapangyarihan ng dugo ng maharlikang duwende. Bahala ka. Lumingon ang nangungunang manlalakbay, tiningnan ako, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Malinaw niya akong nakikilala, ngunit ang kasakiman ay daig ang takot. Malaki ang halaga ng duwende na ito. Sinasabi ng sistema na ang pagpatay sa isang bihirang lahi ay nagbibigay ng mga espesyal na gantimpala. Kung gusto mong pumutol, maaari tayong gumawa ng isang bagay. Hindi siya kailanman natatapos. Nasa harap na niya ako. Ang karit na kumakain ng kaluluwa ay tumatagos sa kanyang dibdib dahil alam mo ang pangalan ko. Sa wakas ay tumugon ang iba pang miyembro ng grupo at sabay-sabay akong sinugod na parang maaari silang maging kapantay ko. Mabilis na tumahimik ang kagubatan. Pinunasan ko ang dugo sa aking mukha, hinugot ang talim mula sa huling katawan, at humarap sa babaeng duwende. Nakakulot pa rin siya sa mga ugat, halatang nanigas sa kanyang napanood. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya kailanman nagmakaawa. Mapanghamon, ngunit halos takot na takot. Sa kanyang mga mata, ang mga manlalakbay at mananakop ay iisa. Yumuko ako at sinusubukang hindi magmukhang nagbabanta. Ano ang pangalan mo? Natahimik siya sandali. Nari, ang kanyang boses ay paos at mahina. Malalim ang iyong mga sugat. Kailangan nila ng paggamot. Kumuha ako ng isang vial na panggamot mula sa aking inventaryo at inilagay ito sa harap niya. Matagal itong tinitigan ni Nari. Pagkatapos ay isang nanginginig na kamay ang lumapit at kinuha ito. Kinagat niya ang takip at ibinuhos ang likido sa kanyang mga sugat. Ang berdeng likido ay tumagos sa kanyang balat at ang mga hiwa ay nagsimulang magsara ng malinaw sa harap ng aming mga mata. Paano naman ang iyong mga kababayan? Nanigas ang kanyang katawan. Patay na. Sa dalawang salita lang, parang lahat na ang nagastos niya. Namatay ang aking ama sa pagtatanggol sa aming tahanan noong huling pagsubok. Ang aking ina 3 araw na ang nakalipas ay pinatay ni. Sumulyap siya sa akin, nag-alangan, pagkatapos ay sinabi, mga mananakop, wala na ang buong angkan ng Jade Forest. Ako na lang ang natitira. Ang lahi ng duwende ay nahaharap sa pagkalipol. Sa bawat nakaraang buhay, hindi ako nakatagpo ng isang nakaligtas na duwende sa ikalawang yugto, na nangangahulugang sa orihinal na timeline, malamang napatay na si Nari ngayon. Ako ang nagpakalat ng mga manlalakbay na iyon at nagpabago sa kanyang kapalaran. Ngunit sa ilang kadahilanan, habang pinapanood siyang kumagat sa labi ng may tahimik na katigasan ng ulo, may pumukaw sa akin. 1,000 muling pagsilang, nakakita ako ng mas maraming kamatayan at kawalan ng pag-asa kaysa sa maiisip ng karamihan. Ang puso ko ay matagal nang naging bakal. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ng babaeng duwende na ito na nawala ang lahat, ipinapaalala niya sa akin kung sino ako noon. May alam ka bang ibang mga pamayanan ng duwende sa malapit? Umiling si Nari. Ang kagubatan ng Jade ang huli. Ang mga duwende ay walang natitirang tahanan kahit saan sa Stellar Realm. Tumahimik ako sandali, pagkatapos ay tumayo ako. Sumama ka sa akin. Tumangala siya. Mga matang esmeralda na puno ng pagkalito. Nagpapasalamat ako na tinulungan mo ako, ngunit ako hindi susunod sa isang manlalakbay. Sinira ng iyong uri ang aking tahanan, pinatay ang aking mga tao. Hindi ako narito para sirain ang mundong ito. Pinutol ko siya. Mahina ang aking boses, ngunit may dalang bigat na walang puwang para sa argumento. Nandito ako para pabagsakin ang mga Diyos. Nanlaki ang mga mata ni Nari. Sa alamat ng mga duwende, ang mga Diyos ay hindi mahahawakan. Sila ang lumikha ng kaharian ng mga bituin. Sila ang lumikha ng mga pagsubok. Walang sino man, duwende, tao, o anumang ibang lahi ang nang-ahas na magsabi ng ganoong bagay.
Ngunit alam ni Nari na ito rin ang mga Diyos na tinatrato ang bawat nabubuhay na bagay sa mundong ito na parang mga hayop. Na para bang lahat sila ay umiiral para lamang patayin ng mga manlalakbay. Gayunpaman, ang manlalakbay na ito na nakatayo sa harap niya ay isang manlalakbay na nagsasalita tungkol sa pagpatay sa mga Diyos na parang ito ang pinakahalatang bagay sa mundo. Baliw ka, siguro. Sumulyap ako sa kanya. Pero may mas mainam ka bang pagpipilian? Tahimik si Nari. Pagkatapos ay dahan-dahan, masakit, itinulak niya ang sarili na tumayo at nadapa sa likuran ko. Ang pangalan ko ay Nar Elwyn, ang huling prinsesa ng Jade Forest. Ang kanyang boses ay may mahinang pagtutol. Hindi kita sinusundan. Wala na lang akong ibang mapupuntahan. Hindi ako lumingon, ngunit bahagyang umangat ang sulok ng aking bibig. Siguro ito na. Ang muling pagsilang ay ang paraan kung saan sa wakas ay nakahanap ako ng paraan para patayin ang isang Diyos. Habang naglalakad kami sa kagubatan, hindi ko binagalan ang aking pag-level up kahit isang sandali. Ang kanyang paggaling ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang Royal Elven Bloodline ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang magpagaling na higit na nakahihigit sa sinumang tao. Sa loob lamang ng kalahating oras, siya ay naglalakad ng mag-isa. Ang mas ikinagulat ko pa ay ang kanyang kakayahang lumaban. Nang biglang lumabas ang isang grupo ng mga goblin mula sa mga palumpong, instinct na itinaas ni Nari ang kanyang kamay at isang matangkad na berdeng baging ang sumibol mula sa lupa, na bumabalot sa dalawang goblin sa ere. Puwersa ng kalikasan, ang likas na mahika ng mga duwende. Pinaikli ng kanyang mga pinsala ang spell sa loob lamang ng 3 segundo, ngunit ipinapakita nito ang lahat tungkol sa kanyang potensyal. Maaari ka pa ring lumaban. Hindi nagpapakita ng kahinaan ang mga duwende sa harap ng mga tagalabas. Itinaas niya ang kanyang baba nang sabihin niya ito, ngunit ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, nagmumukhang matapang. Hindi ako umimik. Lumingon ako at nilipol ang natitirang mga goblin ng walang imak. Pagkatapos ay nagpadala ng ping ang trackang skill. May malapit. Nanlamig ang aking mga mata. Maghintay ka rito. Huwag kang gumalaw. Kumunat ang noo ni Nari. Saan mo aayusin ang ilang lumang issue? Hector Ming. Ang pangalang iyon ay lumilitaw sa halos bawat isa sa aking libu-libong muling pagsilang. Palaging nakakabit sa sakit. Sa mga nakaraang buhay, pinagtaksilan niya ako ng higit sa 1 beses at sinaktan ang mga taong pinakamalapit sa akin ng higit sa 1 beses. Hindi ko siya binibigyan ng pagkakataong mag-react. Ang aking katawan ay kumukurap at naglalaho sa malalim na kagubatan. Siya ang pinakakasuklam-suklam na taong nakilala ko. Wala nang iba. Pagtataksil, pananaksak sa likod, pagsipa sa isang tao kapag sila ay nadadapa. Kahit ang mga salitang iyon ay parang masyadong banayad para sa kung ano siya. Sa aking ika-7 muling pagsilang, ipinagbili niya ang aking lokasyon para sa isang piraso ng kagamitan at pinalibutan at pinatay ako. Sa Rebirth 123, tinapos niya ako habang ako ay nakahiga at sugatan, hiniwa ang aking lalamunan gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa Rebirth 400, pinatay niya mismo si Gia. Ang kanyang mga sigaw ay umaalingaw pa rin sa aking mga bangungot, 1,000 siklo, walang exception. Kahit gaano ko pabaguhin ang timeline, kahit gaano karaming pagkakataon ang ibigay ko sa kanya, ang lalaking ito ay bulok na bulok. Isang halimaw na may mukha ng tao. Kaya, simula sa aking ika-500 muling pagsilang, tumigil ako sa pag-aatubili. Bawat buhay, kung makita ko si Hector Ming, papatayin agad. Sa kaibuturan ng kagubatan, isang pangangaso ang nagaganap na. Ang kaliwang binti ni Yuna ay nasugatan hanggang sa buto. Ang dugo ay tumatagos sa kalahati ng kanyang pantalon. Sumandal siya sa isang puno, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sumandal sa punong iyon, ang mukha ay kasing puti ng buto, ang mga labi ay bahagyang lila dahil sa pagkawala ng dugo. Nakatayo si Zane sa harap niya, nakataas ang maikling espada, nabasag at nagdurugo ang mga kamay niya, pero hindi natitinag ang mga mata niya. At sa harap nila, dahan-daang nilapitan ni Hector Ming at ng 6 sa kanyang mga tauhan ang bilog. Wala nang natitirang tatakbuhan. Ngumisi si Hector, nakalawit ang tangkay ng damo sa kanyang labi. Magpakabait ka at baka mabuhay ka. Hoy mahal ko, hindi ka naman pangit tingnan. Manatili ka sa tabi ko at mamumuhay ka na parang maharli ka rito. Tumahimik ka. Ang boses ni Zane ay parang yelo. Nako, tingnan mo ang gulugod nito. Ikaniling ni Hector ang kanyang ulo.
Isang kislap ng kalupitan ang dumaan sa kanyang mga mata. Pagkatapos, baliin muna natin ang gulugod na iyan, basagin ito ng malinis, at tingnan kung gaano talaga ito katibay. Sabay-sabay na kumilos ang anim na lalaki. Hindi matako si Zane. Naiwas ng kanyang espada ang unang dalawa, ngunit ang sibat ng ikatlong lalaki ay tumama sa kanyang balikat. Ang bakal na pamalo ng ikaapat na lalaki ay bumangga sa kanyang likod. Napaluhod siya, nakakuyom ang kanyang mga ngipin, ayaw mahulog. Lumapit si Hector, matangkad sa kanya. Patuloy na nilalabanan ito, itinaas niya ang kanyang paa at dinurog ito sa sugat ni Zane. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Zane, ang mga ugat ay tumataas sa kanyang noo, ngunit walang kahit isang sigaw ang nakatakas sa kanya. Nakakatuwa, ini-atras ni Hector ang kanyang paa at lumingon upang tingnan si Yuna. Dahil ayaw niyang makipagtulungan, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang madilim na kutsilyo ang tahimik na nakapatong sa kanyang leeg. Ang espada ay wala pang 1 milimetro mula sa kanyang sira-sirang ugat. Nanigas si Hector. Hindi niya man lang naramdaman na may lumalapit. Matigas, walang kahit isang yabag, walang hangin, walang paggalaw sa hangin, na parang ang kamatayan mismo ay namuo mula sa kawalan. Huwag gumalaw. Ang boses ko ay nagmumula sa likuran niya na kasing kalma ng isang taya ng panahon. Ngunit ang maputlang asol na ron na pumipintig sa site na iyon ay naglalabas ng isang bagay na nagpapalamig sa isang tao hanggang sa utak. Hindi lamang ang Hungarian pumatay. Iyon ang amoy ng kamatayan mismo. Lahat ng anim na tauhan ni Hector ay natigilan. Ang kayabangan sa kanilang mga mukha ay agad na napalitan ng takot. Nakilala nila ang sandatang iyon sa unang round. Narinig ng lahat ang alamat. Ang Soul Leader side. Sandata ng itim na side. Unang pwesto na kampyon sa unang round. Iyon ang itim na side. Sabi ng isa sa mga lalaki, nanginginig ang boses. Nauutal si Hector. Ang malamig na pawis ay damaloy pababa mula sa kanyang sentido, tumulo sa likod ng talam. Isang mahinang sotset na parang may kumakagat sa metal. Pinilit niyang ngumiti, ang kanyang boses ay biglang tumulo ng maling init. Hoy, pag-usapan natin ito. Wala tayong pakialam. Ang utang sa pagitan natin ay higit pa sa kaya mong bayaran sa buong buhay mo. Labis na lumiliit ang mga mata ni Hector. Ano, nagkita na tayo dati. Isa lang ang kailangan mong malaman. Hinayla ko ang karit at umatras. Inisip ni Hector na makakatakas na siya. Sumugod ang kanyang katawan pasulong dahil sa instinct, desperado sa distansya, ngunit natigilan siya pagkatapos ng kalahating hakbang dahil tumingin siya sa ibaba. Wala na ang kanyang kanang kamay. Natigilan siya dahil tumingin siya sa ibaba at nakakita. Wala na ang kanyang kanang kamay. Ang tuod ay makinis sa salamin. Wala pa ni isang patak ng dugo. Mamamatay ka ngayon. Pagkatapos ay sumabog ang dugo. Si Hector ay sumigaw at napaatras. Nakahawak ang kaliwang kamay sa kanyang palso. Sa wakas ay nakawala ang kanyang anim na tauhan mula rito at itinaas ang kanilang mga armas dahil sa instinct, ngunit ang kanilang mga galaw ay tila natigilan sa akin. Ang mata ng Diyos ng kamatayan ay umikot. Anim na katawan. Bawat nakamamatay na punto ay kumikinang ng malinaw. Puso, gulugod, sentido. Bawat mahinang punto ay nakakulong sa ilalim ng malabong asol na marka. Gumalaw ako. Isang kislap ng kadiliman ang nasaksihan ng unang lalaki, pagkatapos ay nakaramdam ng malamig na linya sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa ibaba, umaagos ang dugo mula sa hiwa. Hindi niya man lang may angat ang kanyang kamay para takpan ito bago nang hina ang kanyang mga binti. Ang pangalawang lalaki ay humarap sa akin pabalik. Ang kanyang talam ay 3 pulgada pa rin ang layo mula sa aking mukha nang lumipad ang kanyang braso. Pagkatapos ay sinundan ng karit ang isang malinis at paalang na pag-atake, na hinati siya sa baywang. Sabay-sabay na sumugod ang pangatlo at pang-apat na lalaki mula sa magkabilang panig. Hindi ako umiwas. Diretso akong sumugod. Ang karit na kumakain ng kaluluwa ay umukit ng isang arco ng kalahating buwan sa hangin, na nag-iwan ng bakas ng madilim na asol na liwanag sa likuran nito. Parehong lalaki ang bumagsak sa magkabilang kalahati. Ang huli, ang pinakamalaki sa kanilang lahat, ay nakaramdam ng panghihina ng kanyang mga binti. Ang kanyang sandata ay dumulas mula sa kanyang mga daliri. Siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Natamba ang soul leader na si Side. Patawarin ninyo ako. Simula hanggang matapos. Wala pang 4 na segundo, 6 na katawan. Kumalat ang amoy ng dugo sa kagubatan.
Natamba si Hector sa lupa, nanginginig na parang dahon. Ang anim na lalaking iyon, bawat isa sa kanila ay nakaligtas sa unang yugto. Bawat isa sa kanila ay may lakas at reflexes na higit sa limitasyon ng tao. Ngunit sa harap ng lalaking ito, sila ay kasing babasagin ng papel. Sa wakas ay naunawaan ni Hector ang isang katotohanan. Ang lalaking nasa harap niya ay umiiral sa isang ganap na kakaibang mundo. Ikaw, hindi mo ako maaaring patayin, sigaw niya sa sarili, kabayo, lahat ng bakas ng kayabangan at pangungutya ay nawala, napalitan ng hubad na takot at likas na kaligtasan. Kung bababa ang populasyon, mababawasan ang kota para sa pagkumpleto ng misyon. Walang magagawa ang pagpatay sa akin para sa iyo. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa kanya. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, gumagapang si Hector paatras ng isang hakbang. Tumama ang kanyang likod sa isang puno. Wala nang mapupuntahan. Pakiusap. Nabasag ang kanyang boses na parang daga na may kamay na nakapalibot sa lalamunan nito. Maaari akong magtrabaho para sa iyo. May impormasyon ako. Alam ko ang mga bagay tungkol sa lahat. Kaya mo ano. Huminto ako sa harap niya at tumingin sa ibaba. Kamatayan. Mata ng Diyos. Ang hibla ng buhay ni Hector ay kumikislap na parang kandila sa hangin. Mahina at kaawa-awa, handang mamatay anumang oras. Maaari mong ibenta ang aking lokasyon sa ika-7 buhay. Maaari mong hiwain ang lalamunan ko sa ika-123 o sa ika-409. Yumuko ako. Ang dulo ng karit ay nasa ilalim ng kanyang baba, ang dulo ng talam ay nasa ilalim ng kanyang baba. Tagin mo ang kapatid ko sa harap ko mismo. Nanikip ang mga mata ni Hector. Wala siyang ideya sa sinasabi ko, pero ang puot sa aking mga mata, malamig at walang humpay, ay nagpapanginig sa kanyang kaluluwa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Humagulgol si Hector at ang mukha ay nabasa ng luha at sipon. Sumusumpa ako na hindi ko alam. Hindi pa tayo nagkita. Pakiusap, bitawan mo ako. Hinding-hindi ko. Tama ka. Hindi mo alam dahil hindi pa nangyayari ang mga bagay na iyon. Tumayo ako. Tumaas ang karit. Naputol ang sigaw ni Hector. Isang masa ng kulay abong enerhiya ng kaluluwa ang lumabas mula sa katawan, hinihigop ng karit ng pinuno ng kaluluwa. Tiningnan ko ang 7 katawan sa lupa nang walang ekspresyon. Nasaksihan ni Zane at Yuna ang lahat ng ito mula simula hanggang katapusan. Namumula ang mukha ni Yuna. Tinakpan niya ang kanyang bibig, nilalabanan ang sakit na bumabangon sa kanyang lalamunan. Ang nakakapangilabot at walang emosyong paraan ng pagpatay, parang pagtapak sa isang hanay ng mga langgam. Napalunok ng mariin si Zane. Mabilis silang yumuko bilang pasasalamat, ngunit likas na lumayo ang dalawa. Salamat sa pagliligtas sa aming mga buhay. Medyo magaspang ang boses ni Zane. Nag-alangan siya, tapos hindi niya napigilan ang sarili. Ikaw at ang lalaking iyon, parang personal. Isang salita, walang karagdagang paliwanag. Matalino si Zane para hindi magtulakan. Pagkatapos naming maghiwalay, bumalik ako kung saan ko iniwan ang mga gamit. Naroon pa rin si Nari, nakasandal sa isang puno, naghihintay. Nang makita niya ako, bahagyang kumurap ang kanyang mga mata na esmeralda. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa aking mga damit, sa aking mga braso, sa maitim na pulang mantsa sa aking mukha. Puro dugo ka, hindi akin. Alam kong hindi ito sa iyo. Tumigil siya. Kalmado at matatag ang mga matang esmeralda. 7. Ilang segundong katahimikan. Nararapat lang nila ito. Nararapat lang nila ito. Pumulot siya ng isang malapad na dahon ng pako sa malapit. Ibinabad ito sa batis at lumapit. Yumuko ka. Para saan? May dugo sa iyong mukha. Yumuko ka. Yumuko ako. Tumayo siya, gamit ang basang dahon para marahang panasan ang dugo sa aking pisngi. Hindi niya tinanong kung bakit ko sila pinatay. Hindi niya tinanong kung sino sila. Walang takot, walang pandidiri. Para bang ito ang pinaka-normal na bagay sa mundo. Lumabas siya, pumatay ng mga taong nararapat dito. Bumalik na may dugo sa mukha. Linisin mo na lang. Iyon lang. Tapos na. Umatras siya at tiningnan ang kanyang ginawa. May kaunti pa. Kalimutan mo na. Hindi ito matatanggal. Huhugasan natin ito ng maayos pagbalik natin gamit ang tubig. Salamat para saan? Iniwas niya ang kanyang mukha. Ang dulo ng kanyang mga tainga ay bahagyang namula. Tara na. Hindi ka pa ba mag-level up? Pinanood ko siyang maglakad ng walang imak,
pagkatapos ay sumunod. Sa susunod na haba ng panahon, sabay kaming nililinas ni Nori ang mga halimaw at nag-push level. Sa daan, nalaman ko ang tungkol sa estado ng Stellar Realm. Ang pagbagsak ng mga duwende ay hindi lamang sanhi ng mga pagsalakay ng manlalakbay. Matagal bago iyon, nagsimula na ang mga anghel, sistematikong pinapahina ang bawat katutubong lahi. Bago pa man dumating ang mga manlalakbay, ang mga anghel ay nagsasagawa na ng isang kalkuladong kampanya upang alisin ang kapangyarihan ng bawat katutubong lahi. Ang sagradong puno ng mga duwende ay Nalasan. Ang mga duwende o ugat ay Natakpan. Sa pilitang pinaliit ang teritoryo ng mga beastman. Lahat ng ito ay gumagalaw sa board ng mga Diyos. May propesya ang mga duwende. Sabi ko habang naglalakad kami tungkol sa huling pagtutuos, natigilan si Nori. Paano mo nalaman iyon? Marami akong alam. Sa mga sinaunang alamat ng mga duwende, kapag ang liwanag ng bawat lahi ay nilamon na ng mga Diyos, isang kaluluwa mula sa loob ng hola ang babasagin ang kalangitan at maglalabas ng huling pagtutuos. Ang resulta ng digmaang iyon ang magpapasya sa kapalaran ng dalawang mundo. Isang kaluluwa mula sa loob ng hola. Dahan-daang binulong ni Nori ang salita, ang kanyang mga esmeralda na mata ay nakaharap sa akin. Sinabi mong nandito ka upang labanan ang mga Diyos. Ikaw ang nasa propesya. Huwag kang padalos-dalos sa mga conclusion. Pinutol ko siya. Sa 1,000 muling pagsilang, nakumpirma kong hindi ako ang taong iyon. Mabilis na dumating ang panahon ng pagboto. Lahat ng manlalakbay ay hinihila pabalik sa panimulang punto upang pumili ng isang commander ng SONA. Isang malaking lalaki na nagngangalang Stan Aho na may kriminal na background na nakapatay ng maraming tao sa unang round gamit lamang ang brutal na puwersa ang kasalukuyang gumagamit ng pananakot para pilitin ang lahat na bumoto para sa kanya. Nakita niya akong pabalik at sumugod ng may buong agresyon. Sumuko ka sa akin, hahayaan kitang mabuhay. Hinugot ko ang side ng Soul Leader. Tiningnan ni Stan Aho ang sandatang ito na naglalabas ng amoy ng kamatayan at pinagpawisan ng malamig. Sa wakas ay napagtanto niya na mali ang napili niyang tao. Totoo ba? Nagninit-ngit si Stan Aho ngunit hindi sumulong. Ang dahilan kung bakit ako nagpipigil ay dahil kailangan ko siyang maging zone commander. Sa ikatlong round, magagamit ko ang kanyang command override dahil kailangan ko siya bilang zone commander. Sa ikatlong round, ang kanyang command override ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa akin. Papasok na ang huling boto. Si Stan Aho ang nahalal na zone commander at ang anghel, tulad ng inaasahan ko, ay hayagang inanunsyo ang mga limitasyon ng commander sa command override. Magagamit lamang ito ng 10 beses at hindi maaaring gamitin sa sinumang manlalakbay na may unlocked talent. Naging berde ang mukha ni Stone Shao. Pagkatapos ay inanunsyo ng anghel na ang tanging manlalakbay sa zone na ito na nakakumpleto ng isang hidden talent awakening ay siya, ang itim na side. Bawat pares ng mga mata sa zone ay biglang lumapit sa akin. Ang hindi nila alam ay nangangahulugan ito na ako lang ang taong hindi kayang kontrolin ng zone commander. Bago ibalik ang lahat ng kaluluwa sa Earth, lumingon ako sa huling pagkakataon sa kinatatayuan ni Nori. Hindi siya isang manlalakbay. Hindi siya hihilahin palabas. Nanatili siya sa likuran. Babalik ako sa susunod na round, Nori. Tumalikod siya, nagkunwaring walang naririnig, ngunit napansin kong namula ang dulo ng kanyang mga tainga. Pagbalik sa totoong mundo, hindi ako nagpapahinga. Maikli ang oras. Kailangan kong makahanap ng isang tao, isang mahalagang tao. Si Miyahi, isa sa mga kakampi na kailangan kong i-recruit. Higit sa lahat, taglay niya ang kakaibang nakatagong talento, ang Guardian, na nagpapataas ng lahat ng stats ng mga kalapit na kakampi ng 50%. Mayroon din siyang Guardian Rune, na bumubuo ng isang kalasag para sa hanggang 5 target. Sa team combat, ang ganitong uri ng kakayahan ay walang katumbas. Base sa aking mga alaala sa nakaraang buhay, dapat ay nagtatrabaho si Mia sa isang dessert shop ngayon. Mabilis ko siyang nahanap. Isang batang babae na naka-ponytail ang buhok na abala sa pagbabalot ng mga cake sa likod ng counter. Tumangala siya pagpasok ko at kumurap. Ikaw kaklase ko diba? Kay Lin, tumikim nagkunwari akong ngayon ko lang siya nakita sa tanang buhay ko. Mahalaga ito. Itinuro sa akin ang karanasan mula sa mga nakaraang buhay. Kung masyado akong pamilyar agad, naghihinala siya. Pero kung sa tingin niya ay hindi inaasahang pagkikita ito, mas madali siyang magbubukas ng isip. Pasensya na,
Hindi kita masyadong matandaan. Sandali lang nawala ng emosyon si Mia, tapos bumalik sa isang ngiti. Ayos lang yan. Madali akong makalimutan. Ano ang ireregalo ko sa'yo? Umorder ako ng tiramisu, tapos tahimik na iniabot sa kanya ang dagdag na pera kapag nagbayad na ako. Sobra na ito. Isipin mo na lang na tip ito para sa mahirap na trabaho. Natahimik si Mia. Pagkatapos ng ilang pagkakataong pagkikita, mabilis kaming nagpalitan ng mga kontak. Isa siyang prangka na babae. Madaling magtiwala sa mga tao. Iyon ang kanyang kalakasan at ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Sa isang hapunan ng grupo, ikinwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang kakayahan ng mag-isa, 50% boost sa lahat ng stats. Nakakamangha, sabi ko, habang nakatingin sa attribute panel ng may tunay na pagkamangha. Namula siya. Hindi naman talaga kahanga-hanga. Hindi ko nga kayang lumaban. Wala siyang ideya kung gaano katapat ang kakayahang iyon. Sa unang round, nakatanggap ako ng random na gold egg. Random ang payout, pero ang swerte ay nakakaapekto lang kung ilang coins ang mahuhulog. Sa tulong ni Mia, na-maximize ang resulta ng walang duda. Sa ilalim ng kanyang tulong at pinagsamang slaughter run, binuksan ko ang random coin pouch, 9,999 na gold coins. Pinakamataas na payout sa 1,000 rebirths. Hindi ko pa nakikita iyon dati. Inabutan din ako ni Mia ng kumikinang na lilang kristal. Isang magic crystal, sabi niya. Isang bagay na natagpuan niya nang hindi sinasadya noong trial. Maganda ito, sabi niya. Maganda, sabi niya. Natagpuan niya ito noong trial. Maganda, pero wala siyang ideya kung ano ang ginagawa nito. Tinitigan ko ang kristal, at may bumangon sa dibdib ko. Isang lilang magic crystal, ang pinakabihira sa 7 uri, ang pinakabihira sa lahat. Kapag na-unlock na ang socketang function sa level 20, sabay-sabay nitong pinapalakas ang bawat stat. Hindi masukat ang halaga ng bagay na ito sa huling laro. Mahalaga ito sa akin. Ngumiti si Mia. Ang dami mo nang nagawa para sa akin. Walang kwenta ang isang bato. Wala siyang ideya na ang batong ito ay nagkakahalaga ng isang malaking halaga. Maya-maya, nagsimula na ang ikatlong round. Sa sandaling mahayla ang kaluluwa ko, may naramdaman akong kakaiba. Hindi ang lungsod na bato mula sa huling round ang destinasyon. Ito ay isang kuta na napapalibutan ng matataas na pader. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking kristal na relikya. Sa round na ito, muli kaming hinati sa mga sona. Ang mga manlalakbay sa aking sona ay inilalagay sa loob ng kuta, 4,900 kami. Isang anghel ang bumaba at nakangiting nagpahayag ng mga patakarang kinatatakutan ng lahat. Bantayan ang relikya, panatilihin itong buo sa loob ng 3 oras at sumulong, 1,250 ang sumulong. 3 kapat ang natatanggal. Simple lang ang mga patakaran. Kada 30 minuto, ang mga halimaw ay naglulunsad ng sunod-sunod na pag-atake sa relikya. Trabaho ng manlalakbay na ipagtanggol ito. Ang mga pangwakas na ranggo ay batay sa bilang ng mga napatay. Ang nangungunang 1,250 ay nabubuhay. Ang natitira ay namamatay. Nakikita ito ni Stone Xiao. Kung sino ang makapatay ng pinakamaraming halimaw ang mananalo. At dahil siya ang may hawak ng command override, ang round na ito ay dapat na madali para sa kanya na kontrolin. Ngunit pagkatapos ay ang mga susunod na salita ng anghel ay naghulog sa kanya sa nagyayelong tubig. Maaaring gamitin ng Zone Commander ang command override sa round na ito. Gayunpaman, kung ang commander ay mapatay ng isang manlalakbay, ang mamamatay ay agad na magmamana ng posisyon ng commander. Kung ang commander ng zona ay mapatay ng isang manlalakbay, ang mamamatay tao ay magmamana ng titulo at ang mga gamit ng 10 command override ay ganap na mare-reset. Bawat malamig at mapagkalkulang mata sa silid ay nakatitig kay Stone Joe. Lumapit ako sa kanya. Huwag kang matakot. Hindi ako narito para patayin ka. Kaya kitang panatilihing buhay, pero gawin mo ang eksaktong sinasabi ko. Masipag siya sa kanyang pagmamataas. Tumanggi siya. Nakita ko na ang mangyayari. Pagkatapos mula sa puntong ito, hindi ko na problema kung mabubuhay ka o mamamatay. Habang ang iba ay nag-aagawan para sa posisyon ng commander, umalis na ako sa kuta at dumiretso sa kagubatan dahil alam kong naroon pa rin si Nori. Totoo nga, sa mga guho ng kagubatan ng Jade, natagpuan ko siya. Mag-isa siyang nakaupo sa ilalim ng isang patay na sagradong puno sa tabi niya,
isang bangkos ng mga nalalantang bulaklak, ang paraan ng paggalang sa mga patay. Bumalik ka na. Patag ang kanyang tono, ngunit napansin ko ang pamumula sa gilid ng kanyang mga mata. Sinabi ko na sa iyo na gagawin ko. Bahagya siyang tumango. Sumama ka sa akin. Malapit lang ang trial zone. Kailangan kong mag-level up at kung mananatili ka rito, hahanapin ka ng susunod na grupo ng mga manlalakbay. Tumayo si Nari, pinupunasan ng alikabok sa kanyang palda. Hindi ako sasama dahil natatakot ako. Alam ko. Wala na akong mas magandang lugar na mapupuntahan. Alam ko. Gumawa siya ng mahinang tunog ng pagpapaalis at nauna nang naglakad. Mali ang direksyon. Itinuro ko ang kabilang direksyon. Namula ng matangkad ang dulo ng mga tainga ni Nar. Lumingon siya ng walang imak. Pagbalik sa trial zone, itinoon ko ang aking sarili sa pag-level up ng husto. Sa ikatlong round, napakarami ng mga halimaw na sinamahan pa ng triple experience bonus. Nakakagulat ang kahusayan. Sa tuwing pumapatay ang Soul Eater side, automatikong kumukuha ng bahagi ng Soul Energy ang Soul Reap talent, na permanenteng nagpapalakas ng aking mga stats. Pinanood ni Nari mula sa gilid, nanlalaki ang mga mata habang patuloy na kumukuha ng Soul Energy ang Soul Reap, na permanenteng nagpapalakas sa akin. Nakatitig si Nari nang hindi makapaniwala. Anong klaseng halimaw ka? Isang Diyos ng kamatayan. Nagbibiro ka. Hindi. Sandali siyang natahimik. Sa alamat ni Elven, ang Diyos ng kamatayan ay hindi isang konsepto na umiiral. Naniniwala kami na ang mga kaluluwa ay bumabalik sa puno ng buhay. Siguro, ngunit isang Diyos ng kamatayan ang nakatayo sa harap mo ngayon. Tumalikod si Nari at bumulong kay Elven nang may kung ano na hindi ko maintindihan. Nang matapos ang ikatlong alon, naabot ko na ang level 20. Nagbukas ang sistema ng isang bagong function, ang Sokatang. Agad kong isinaksa ang lilang magic crystal na ibinigay sa akin ni Mia sa Soul Eater side. Isang mahinang lilang pattern ang namumukadkad sa blade. Bawat stat ay sabay-sabay na tumataas. Kasabay nito, nagbukas ang ikalawang yugto ng talento ng Death God. Bumukas ng buo ang Eternal Night Domain. Nabuksan ang bagong skill. Ang Night of Death ay ginagawang permanenteng kadiliman ang 1 kilometrong radius. Sa loob ng kadilimang iyon, double ang attack power ng Death God at tumataas ang attack speed ng 50%. Lahat ng target sa labas ng panig ng Death God ay may matinding limitasyon sa paningin. Nakuha ang Death God rune. Attack power plus 100% sa araw. Attack speed plus 50% pa sa gabi. Night of Death sa isang iglap. Nakasentro sa akin. Bawat pinagmumulan ng liwanag sa loob ng 1 kilometro ay nilamon. Ang langit ay naging mapusok na madilim. Tanging ang aking mga mata lamang ang nagliliyab sa isang madilim na asul na liwanag. Ang ikaapat na alon ng mga goblin ay sumugod at nilamon ng dilim. Sa loob ng Eternal Night Domain, bulag silang natitased sa lahat ng direksyon at ako ay gumagalaw sa kadiliman gamit ang isang Soul Eater scythe. Parang isang Diyos ng kamatayan na naglalakad sa dilim. Bawat hiwa ay may tiyak na ani ng buhay. Sa kadiliman, tanging ang mga goblin na naghihingalong umiiyak at ang tunog ng karit na pumuputol sa hangin. Nakatayo si Nari sa gilid ng kadiliman. Nakatitig ang mga matang esmeralda sa figurang iyon na inaani ang lahat ng nasa itim. Kumakabog ang kanyang puso hindi dahil sa takot dahil sa loob ng nakakasakal na kadiliman na iyon, ang figurang iyon ay naglalabas ng isang bagay na nagpaparamdam sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaligtasan. Parang ang tanging parola sa gabi. Matapos malampasan ang ikaapat na alon, nakaabot ako ng 20,000 ginto at binili ang recon skill. Samantala, ang panig ni Stoneju ay tuluyang nag-iba. Ang ikaapat na alon ay dumating bilang makapangyarihang mga lobo, 10 beses ang bilang ng mga nakaligtas na manlalakbay. Naubos na ni Stonejo ang lahat ng 10 command override. Nazayang niya ang huling ilan, napilitan ang iba na magsilbing kalasag ng tao. Ngayon ay maaari na lamang siyang magmakaawa sa akin para sa tulong. Ngunit malamig ko siyang tiningnan. Kapag naubos mo na ang iyong command override, wala ka ng halaga sa akin. Ang mga matatanda ay nabubuhay sa mga pagpiling ginagawa nila. Namutla ang mukha ni Stonejo. Pagkatapos, isa sa kanyang mga tauhan, isang malaking lalaki na nagngangalang Marco, ay biglang sumugod palabas, nabigla si Stonejo at tinusok ang kanyang dibdib gamit ang isang kutsilyo. Pasensya na, gusto ko lang mabuhay.
System notification. Napatay ni Marco ang zone commander na si Stonehow. Minana ang posisyon ng commander. Nilinga ni Marco ang grupo ng mga manlalakbay sa likuran niya, gutom na gutom, at lumuhod sa harap ko ng walang pag-aalinlangan. Sumumpa siya ng katapatan. Ang lahat ay naaayon sa plano, ngunit ang susunod kong hakbang ay nagpakamanhid sa kanya. Inutusan ko siyang gamitin ang kanyang command override sa 10 sa kanyang mga tauhan at sirain ang relic. Nalaglag ang panga ni Marco. Sabi ng anghel, ang pagsira sa relic ay may mabigat na parusa. Pumili ng parusa o kamatayan. Natahimik siya kasabay ng isang malakas na kalabog. Nabasag ang relic. System notification. Nawasak ang relic. Nabigo ang misyon. Darating ang Divine Enforcer sa loob ng 30 minuto. Nagkagulo ang mga manlalakbay. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, napangiti ako. Nagsisimula pa lamang ang tunay na laro. Maya-maya, bumaba ang Divine Enforcer. Naanod siya pababa, nababalot ng gininto ang liwanag. Mapayapa ang mukha, nakangiti ng maamo. May mga kawawang kaluluwa na talagang nag-iisip na hindi siya papatay. Pagkatapos ay libu-libong talim ng liwanag ang bumuhos mula sa itaas. 300 manlalakbay ang nalipol sa unang bagzo. Ginamit ko ang kaguluhan upang umikot sa likod ng Divine Enforcer. Natuon ang mata ng Diyos ng kamatayan sa kanyang kahinaan. Walang pandinig ang Divine Enforcer. Paningin ang kanyang tanging pandama. Tumalon ako. Binitawan ang death mark. Nadagdagan ang pinsala ng 120%. Kasama ang dobleng pinsala ng titulo ng Godslayer, ang soul leader na si Side ay direktang tumama sa kanyang mata. Isang tama, 40% ng kanyang kalusugan ang nawala. Sumigaw siya sa matinding paghihirap at naglabas ng harang para mahuli ako. Pero alam ko ang bawat galaw niya. Sa huling segundo bago magsara ang harang, nakawala ako. Umikot ako pabalik at hiniwa ang isa pa niyang mata. Bulag na ako ngayon. Nagwala ang Divine Enforcer, naglalabas ng mga putok ng light blades, nagpapaputok sa lahat ng direksyon ng walang patutunguhan. Gabi ng kamatayan. Nilamon ng kadiliman ang lahat ng liwanag sa isang iglap. Sa loob ng Eternal Night Domain, nawalan ng halos lahat ng kanilang kapangyarihan ang mga light blades. Gumalaw ako sa kadiliman. Pinutol ng isa ang kanyang kaliwang pakpak. Kinuha ng isa pa ang kanan. Pumasok ang Divine Enforcer sa isang near-death state, na nag-trigger sa kanyang passive skill, Final Radiance. 6 na po. Ang Divine Enforcer sa near-death ay nag-trigger sa passive skill Final Radiance. Immune sa lahat ng pinsala sa loob ng 60 segundo. Gumalaw ako sa isang ligtas na distansya at tahimik na naghintay. Lumipas ang 60 segundo. Nawala ang liwanag. Ang side na kumakain ng kaluluwa ay nagwalis ng isang perpektong arko at kinuha ang kanyang ulo. Binabati kita. Natalo ang Divine Enforcer. Tumaas ng level ng 3, 8,000 gintong barya ang ginantimpalaan. Bonus na gantimpala na 4,000 gintong barya. Nakuha ang titulo. Ang sumuway sa Divine Judgment ay nagbabawas ng pinsala mula sa mga Divine Beings ng 80%. Ang pinaikling Divine Sense na nakuha ay pinarami ng isa. Nakuha ang Divine Radiance Rune. Umabot sa 30 ang aking level. Ang Divine Radiance Rune ay direktang nagbobomba ng aking katalinuhan ng 30 puntos, na nagpapalakas ng skill damage ng 30%. Ito ang tunay na dahilan kung bakit ko sinira ang relic. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa isang Divine Enforcer makakakuha ka ng mga gantimpala na imposibleng makuha sa pamamagitan ng anumang normal na landas. Bumaba muli ang anghel at inanunsyo ang mga ranggo. Unang pwesto sa buong zone. Itim na side. Bilang ng pagpatay ay 3,631. Natahimik ang bawat manlalakbay na naruroon. May bamulong, talaga bang level 30 siya? Nang mabasa ng anghel ang listahan ng elimination, libu-libong manlalakbay na nabigo ang natupok ng apoy, at naging abo. Nanginginig ng husto si Yuna na halos hindi na siya makatayo. Mahigpit na hinawakan ni Zane ang kamay niya, at si Nori ay nakatayo sa lilim ng mga puno sa malayo, tahimik na pinagmamasdan. Ang kanyang mga matang esmeralda ay sumasalamin sa dagat ng apoy, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Ito ang mundo ng mga manlalakbay, malupit at malamig. Nilalamon ng malalakas ang mahihina, ngunit ang lalaking tinatawag ang kanyang sarili na Diyos ng kamatayan ay nakatayo sa harap ng libo-libo at nagsasabing, tatayo ka lang ba roon at papanoorin ang sarili mong kauri na mapapatay. Kumikirot ang puso ni Nari.
Bigla siyang napaisip, siguro ang propesya sa Elven Legend ay hindi lamang isang alamat. Pagbalik ko sa totoong mundo, sinimulan ko ang susunod na yugto ng aking plano. Una, alisin ang isang banta. Si Xavier Jiang, nakuha niya noong paglilitis ang Flash Rune, at ang rune na iyon ang naglalagay sa kanya sa landas ng pagkawasak. Sa mga nakaraang buhay, ginamit niya ang nakakabulag na epekto ng rune upang gumawa ng hindi mabilang na mga krimen sa totoong mundo. Pero ano ang tunay na dahilan kung bakit siya mapanganib? Kalaunan ay natagpuan niya ang Mind Rune, isang rune na kayang bamasa ng iniisip ng sinuman. Dahil hawak niya iyon, halos hindi na siya mapipigilan. Sa mga nakaraang buhay, dinukot niya si Xia at ginamit ito bilang puwersa upang pilitin akong makawala ng impormasyon. Sa sumunod na laban, nawalan ako ng isang mata, kaya sa bawat muling pagsilang, ako ang unang gumagalaw upang hanapin siya at kunin ang Mind Rune bago pa niya makuha. Hindi naiiba ang pagkakataong ito. Nagsuot ako ng maskara at tumungo sa isang abandonadong bodega. Ang liwanag ng buwan ay bumubuhos sa mga sirang bintana at nagkalat sa sahig. Nandito na si Xavier Jiang, hinahanap ang nakatagong Mind Rune. May mga itinagong espesyal na bagay din ang mga Diyos sa totoong mundo, at iilang tao lang ang nakakaalam kung saan hahanap. Nang makakita siya ng isang nakamaskarang figure sa pintuan, nagbago ang kanyang mukha. Sino ka? Nandito para manghiram ng isang bagay. Hiramin ang ano? Itinaas ko ang gilid ng Soul Eater. Sinalubong ng talam ang liwanag ng buwan na nagniningning sa malamig na asol. Ang iyong buhay. Pinaandar ni Xavier ang Flash Rune. Sumibol ang nakasisilaw na puting liwanag mula sa kanyang katawan. Ngunit sa sumunod na segundo, sumabog ang nakasisilaw na puting liwanag mula sa kanyang katawan. Ngunit pagkalipas ng isang segundo, gabi ng kamatayan. Nilamon ng kadiliman ang bawat bakas ng liwanag sa loob ng walang hanggang night domain. Walang tinatawag na liwanag. Kinuha ko ito mula sa kanya. Bagong buhay ang Mind Rune. Kayang basahin ng Mind Rune ang pinakaloob na iniisip ng isang target. Dahil dito, magiging perpekto ang aking pagkikita kay Marcus Chin. Isang 5-star hotel sa Sabado, isa sa mga nakatagong asset ni Marcus Chin. 1,000 muling pagsilang ang nagbigay sa akin ng mga sikretong hindi malalaman ng karamihan. Ngunit ngayon, gaganap ako bilang batang nanlalaki ang mga mata na walang alam. Nauna nang dumating si Zaisu. Natigilan siya nang makita niya ako, isang estudyante sa kolehiyo na halos 20 taong gulang. Paano kaya siya ang pangunahing shareholder sa likod ng 280 bilyong pamumuhunan? Bawat kislap ng pagdududa ay nabihag ng Mind Rune. Dumating si Marcus Chin nang nahuhuli sa uso. Pilak na suit, itim na cufflink. Bawat pulgada niya ay nagbabadya ng kayamanan at malamig na distansya. Ang huling pagpasok ay sinadya, isang power move. Kinamayan ko siya nang may pinakamahihiya kong ngiti na kaya ko. Umorder siya ng piging na akma sa Maharlika. Nagpasikat. Ang batang nanlalaki ang mata na unang beses na nakakita sa mundong ito. Kumakain ako na parang hindi ako nakakita ng pagkain ng ilang araw. Pinanood ni Marcus at napagpasyahan na hindi ako tagapagmana ng kahit anong makapangyarihang pamilya. Ganito kabata at ganito nakatagumpay. May sumuporta ba sa iyo? Ako ay kaka-20 lang. Hindi na iyon ganoon kabata. Bawat barya na kinita ko, pinaghirapan ko ang sarili ko. Ikaw ay 20. Kahit na nagsimula kang kumita mula noong araw na ipinanganak ka, walang paraan para makabuo ka ng daan-daang bilyon sa sarili mong sarili. Nagpakita ako ng aking pinaka-inosente na mukha. Nako, malayo ako sa ganoong kahanga-hanga. Ang una kong malaking tagumpay ay nagmula sa isang pamumuhunang dumami. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila ang tunay na dahilan sa likod ng lahat ng aking itinayo. Sa isang pagsubok, nagkaroon ako ng espesyal na talento sa pag-iintindi sa hinaharap. Nagbibiro ka. Malinaw na hindi naniniwala si Zaisu. Para mawala ang kanilang mga pagdududa, isiniwalat ko ang mga sikreto tungkol kay Marcus Chin na hindi dapat malaman ni Newman. Bilang panganay na anak ng 5-star group, hindi siya kailanman sineryoso ng kanyang sariling pamilya. Lihim niyang itinayo ang Stellin Group, at ang hotel na ito ay isa sa kanyang mga nakatagong asset. Hiniling ni Zaisu na malaman kung saan ko nakuha ang aking impormasyon. Ngunit natahimik si Marcus Chin, nawala sa pag-iisip. Pagkatapos ay nilero ko ang aking huling baraha. Paano kung sabihin ko sa iyo na may impormasyon ako sa trial 4? Iisipin mo pa rin bang nagbibiro ako?
Agad na nawala ang katahimikan sa kanilang dalawa. Sinabi ko sa kanila, ang trial na ito ay hindi tungkol sa pagpatay ng mga halimaw. Ito ay manlalakbay laban sa manlalakbay. Sa loob ng 2 minuto, ang pinakamalamig na lalaki sa silid ay yumuko. Seryoso. Kung totoo ang iyong pananaw, inilapag niya ang kanyang baso, ang mga mata ay nakatitig sa akin. Susuportahan ko ng lubusan ang iyong plano dahil para kay Marcus Chin, ang advanced na impormasyon bago ang bawat pagsubok ay magiging napakahalaga. Ngunit ang totoo, hindi ako propeta. Isa akong taong muling ipinanganak. Muling ipinanganak ng 1,000 beses. Mas ligtas ang pagkakakilanlan bilang propeta. Kung ang katotohanan tungkol sa aking muling pagsilang ay lumabas, ang mga mas matataas na anghel. Kahit ang mga Diyos mismo ay maaaring dumating para sa akin. Ngunit ang pananaw, iyon ay isang talento na kayang tanggapin ng mga tao. Hindi ito magtataas ng maraming bandila. Lumabas ako ng hotel, dahan-daang huminga ng palabas. Ang unang piraso ay nasa board. Susunod, kailangan kong makakuha ng trial. 4 na impormasyon para kay Mia. Yay! Nang magkita kami, huminto ako sakay ng bago kong sports car. Natigilan si Mia nang makita niya ito. Sa iyo ba talaga ito? Pumasok ka at alamin mo. Si Mia, na laging mausisa, ay nagtanong, magkano ang nagastos mo dito? Casual kong sagot, 9,000,000. Parang pader ang tumatama sa kanya sa bilang na iyon, 9,000,000. Alam mo ba kung ilang maliliit na tindahan ang kaya mong buksan gamit niyan? Sa buong buhay ko, malamang hindi ko pa nga makikita ang 9,000,000. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Ilang araw na ang nakalipas, wala akong pera. At tingnan mo ako ngayon. Pero hindi na ako nakikinig. Nawawala siya sa sarili niyang mundo. Mayroon siyang daan-daang bilyon, at nandito siya at nagmamaneho kasama ko. May gusto ba siya sa akin? Parang date ito, na mula ang kanyang mga pisngi. Pinanood ko siyang mangarap at sinabing, Mia, may kailangan akong aminin. Narinig niya ito bilang isang pag-amin. Parang may pumutok sa utak niya. Pag-amin. Tumikim ako ng 2 beses, para mabawasan ang tensyon. Magtapat ka, parang may sasabihin ka. Ikinumpas ni Mia ang kanyang mga kamay, tinawanan ito. Nagbibiro lang siya, sabi niya. Sa loob-loob ko, namatay na siya ng libo-libong beses sa kahihiyan. Diretso na ako sa punto. Hindi swerte ang dahilan kung bakit ako may ganito kalaking pera. Ito ay dahil mayroon akong future rune. Isang future rune. Lumiwanag ang mukha ni Mia. Mukhang hindi ka panipaniwala ang rune mo. Pero bakit mo ako sinabihan ng ganito kapersonal? Ngumiti ako ng bahagya. Sinabi mo sa akin ang tungkol sa iyo, di ba? Mukhang tama lang. Tumawa si Mia na parang batang walang bantay. Ang sarap sa pakiramdam na sabihin ang talagang nasa isip mo. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit ko sinabi sa kanya ang tungkol sa rune ko, ang sikreto ko. Sinabi ko sa kanya kung hindi ko sinabi sa kanya ang totoo, hindi siya maniniwala sa sasabihin ko sa kanya. Pagkatapos ay binigyan ko siya ng paglilitis para sa intel. Natigilan si Mia. Hindi niya alam ang gagawin dito at malinaw na wala siyang ideya kung gaano ito kaseryoso. Binalaan ko siya ng 3 beses. Bantayan ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Nakita ni Mia kung gaano ako kamahal at bumalik siya sa sarili niyang mundo. Ganito niya ako kamahal. Dapat. Siguro medyo gusto niya ako. Kung yayain niya akong lumabas, dapat ko bang sabihin na oo? Pagkatapos kong ihatid si Mia, nalaman kong kakaiba ang aking sarili. 1,000 muling pagsilang at ngayon ko lang napagtanto na may nararamdaman siya para sa akin. Pero maganda ito. Ngayon ay mayroon na akong emosyonal na pundasyon na magagamit. Mas madali ko nang mapapanatiling malapit si Mia ngayon. Dumating ang pagsubok 4 sa tamang oras. Sa sandaling lumapag ang aking kaluluwa sa kaharian ng mga bituin, ang hangin ay ibang-iba sa lahat ng pagsubok noon. Isang anghel ang bumaba at inanunsyo ang mga patakaran. Pagsubok 4, manlalakbay laban sa manlalakbay. Ang bawat manlalakbay ay makakatanggap ng 3 life badge. Ang bawat kamatayan ay nagkakahalaga ng 1 badge. Mawala ang lahat ng iyong mga badge. Permanenteng kamatayan. Ang nangungunang 500 na may hawak ng badge ay uusad. Ang panahon ng pagpatay ay magbubukas sa loob ng 24 na oras. Ang mga eliminasyon bago iyon ay hindi kasama. Ang pagsubok na ito ay brutal sa paraang hindi kailanman naging katulad ng iba. Ang iyong kaaway ay hindi na isang halimaw na mahuhulaan mo.
Ito ay isang taong kasing talino, kasing delikado. Nawala ang boses ng anghel, at ang arena ay napuno na ng tensyon. Ang aking unang hakbang, umalis sa karamihan. Tumakbo patungo sa kagubatan ng Jade. Totoo nga, sa ilalim ng patay na sagradong puno, natagpuan ko siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. 7 o 8 maliliit na figure ang nakapalibot kay Nori. Mga babaeng elven ang nagkukumpulan sa likuran niya. Pinapanood ako gamit ang parehong malapad na esmeralda na mga mata tulad ni Nori. Ikaw. Saan mo sila natagpuan? Lamambot ang ekspresyon ni Nori. Isang bagay na bihira kong makita. Pagkatapos mong umalis, natagpuan ko sila sa kailaliman ng kagubatan. Ang mga huling nakaligtas sa Jade Forest. Lahat sila, mga bata lamang, 7 batang elf. Ang panganay ay mukhang nasa edad 10 sa edad ng tao. Ang bunso ay marahil 4 o 5. Nagsusumiksik sila kay Ner na parang siya na ang huling pamilya nila. Ang kanilang mga magulang. Umiling si Nori. Tumahimik sandali. Ang pagsubok na ito ay manlalakbay laban sa manlalakbay. Ang kagubatan ay magiging mas mapanganib kaysa dati. Hindi ka maaaring manatili rito. Sumimangot si Nori. Kung gayon saan, sumama ka sa akin. Maghahanap ako ng ligtas na lugar. Palagi mong sinasabi iyan. Bulong niya. Pero lumingon na siya para tipunin ang mga batang duwende, sinasabihan silang mag-impake. Napansin ko sa oras na wala ako, si Nori ay nagtayo ng isang maliit na kampo. Magaspang. Oo. Ngunit ang mga dingding na hinabi ng baging at mga kama na natatakpan ng dahon ay nagpapakita na hindi siya tumigil sa pag-aalaga sa mga batang ito. Ginagawa mo ito ng mag-isa. Hindi pinababayaan ng mga duwende ang kanilang sarili. Sinasabi niya ito na parang halata. Isa sa pinakamaliit na batang duwende ang humila sa manggas ko. Tumangala siya sa akin, nagsasalita sa basag na wika. Ikaw ba dyan, Eli Malakas? Ang pinag-uusapan ni Nori. Sumulyap ako kay Nori. Namula ang kanyang mukha. Napaiwas siya ng tingin. Hindi ako nagsalita ng ganoon. Ikinwento ko lang sa kanila ang nangyari noong nakaraan. Sabi ni Nori, pinalayas mo raw ang mga kontrabida at natalo mo raw ang isang napakalaking anghel. Tumalbog sa tuwa ang maliit. Parang gusto nang limunin ni Nori ang butas niya. Hindi ko mapigilan. Natawa ako. Ito ang unang pagkakataon sa 1,000 muling pagsilang na tumawa ako ng ganito at seryoso. Pinangunahan ko si Nori at ang mga batang elf sa isang nakatagong kuweba sa gilid ng trial zone, isang lugar na hindi pupuntahan ng karamihan sa mga manlalakbay. Nang maayos na ang kanilang kalagayan, nagsimula na akong magtrabaho. Ang trial 4 na ay may 2 pangunahing layunin. Una, mangolekta ng mga badge, manatili sa pinakamataas na ranggo. Pangalawa, patayin si Marco, at simulan ang nakatagong misyon. Simula nang maging zone commander, wala nang kontrol si Marco sa kanyang ego. Nag-away sila ng kanyang mga tauhan nang matapos ang trial 3, at bumalik sila sa Earth. Nang magsimula ang trial 4, ang una niyang gagawin ay gamitin ang natitirang command override niya para habulin ako. Ang hindi niya alam ay ito. May nakatagong mission trigger. Patayin ang commander ng zona sa isang partikular na pagsubok, at magbubukas ang daan patungo sa malalim na zona ng pagsubok. May isang bagay na kailangan ko na naghihintay doon. Habang hinahabol ko si Marco, marami akong nakasalubong na ibang mga manlalakbay. Karamihan ay napapalingon sa akin sa sandaling makita nila ako. Ang ilan ay hindi ganoon katalino. Sinusubukan nila akong tambangan. Lahat sila ay nauuwi sa parehong paraan. Isang badge ang kulang at gumagapang palayo. Hindi ko kinukunan ng buhay ang mga ito, kundi ang mga badge. Ang Death God's Eye ay nagpapakita sa akin ng bawat kahinaan, bawat tilapon ng pag-atake. Kasama ang aking pinakamataas na liksi, ang bawat pagtambang ay walang saysay bago pa man ito magsimula. Sa wakas, sa isang lugar na puno ng mga guho, natagpuan ko si Marco. 7 o 8 manlalakbay ang pumaligid sa kanya, lahat ay napipilitang iwasan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Aba, tingnan mo kung sino ang dumating. Nakita ako ni Marco at pinisil ang pinakakaawa-awang ngiti na kaya niya. Perpektong tiyempo, talaga. May ilang mga hanggal na kailangang harapin. Ang soul leader na si Scythe ay nasa lalamunan na niya. Nawala ang ngiti ni Marco. Dito nagtatapos ang iyong pagiging kapaki-pakinabang. Nahulog ang blade. Binabati kita. Natanggal mo na ang kasalukuyang zone commander at nag-trigger ng isang nakatagong misyon. Bukas na ang Abyss Gate.
Agad na ililipat sa akin ang 3 badge at autoridad ng Zone Commander ni Marco. Ang autoridad na ayaw ko. Ayon sa mga patakaran, maaari ko itong tanggihan. At ginagawa ko ito dahil alam kong ang papel ng Zone Commander ay may kaakibat na mas mabigat na parusa sa bawat pagsubok na susunod. Ito ay isang titulo na mukhang makapangyarihan at nagpapakamatay sa iyo. Sa mismong lugar kung saan namatay si Marco, bumukas ang pintuan ng abyss. Isang maitim na ambon ang pumutok sa lupa, na naglalabas ng isang malalim na mali. Tumalon ako papasok. Ang kabilang dulo ay bumubukas sa isang malawak at pulang espasyo, ang malalim na trial zone. Mas malalakas na halimaw kaysa sa anumang nasa regular na trial zone, ngunit mas mayamang gantimpala. Dito, natagpuan ko ang aking hinahangad, ang Shadow Rune. Hinahayaan ng rune na ito na tuluyang maglaho ang gumagamit nito sa anino, hindi nakikita kahit sa paningin ng isang anghel. Para sa akin, ang rune na ito ay magiging kritikal kapag nakaharap ko ang mas matataas na anghel sa linya. Pag-alis sa malalim na trial zone, halos tapos na ang trial 4. Pagbalik ko sa kuweba, tinuturuan ni Nari ang mga batang elf na maghabi ng mga singsing na damo. Sumabog ang liwanag ng buwan sa pasukan ng kuweba at natatamaan ang kanyang pilak na buhok. Ang buong eksena ay parang isang painting pa rin. Bumalik ka na. Sinabi niya ito ng maraming beses ngayon, ngunit sa bawat pagkakataon ay may dala ang kanyang boses na mas mainit. Bumalik na ako. Ang pangalan ng pinakamaliit na batang elf ay Little Yay. Hindi na siya natatakot sa akin. Tumakbo siya palapit at isinuksok ang isang singsing na gawa sa damuhan sa kamay ko. Para sa iyo, sabi ni Nari, ang pagsusuot nito ay nakapagpapaiwas ng bangungot. Tiningnan ko ito. Ilang segundong katahimikan. Salamat. Nanood si Nari mula sa gilid, halos hindi umangat ang sulok ng kanyang bibig. Nang gabing iyon, nang natutulog na ang mga batang duwende, lahat sila. Naupo kami ni Nari sa pasukan ng kuweba. Nakamamangha ang kalangitan sa gabi ng mga bituin. Nagliliwanag ang mga bituin sa mga kulay asul at berde. Walang katulad ang langit sa lupa. Ang malayong puno ng buhay ay bahagyang kumikinang at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng mga bulaklak. Salamat, biglang sabi ni Nari. Para saan? Salamat sa hindi mo pagpatay sa kanila. Karamihan sa mga manlalakbay na nakakakita ng mga batang duwende ay pinapatay sila para sa samsam o kinukuha sila bilang mga alipin. Ikaw ang unang tumulong. Hindi ako mabuting tao. Alam ko. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Nakapatong ang baba sa mga ito. Marami ka nang napatay na tao. Nakita ko na, pero hindi mo pa napatay ang mga inosente. Tama na. Isang mahabang katahimikan. Ano ang hitsura ng kinabukasan ng iyong bayan? Hindi ko alam. Hamina ang kanyang boses. Walang kinabukasan ang mga duwende. Patay na ang sagradong puno. Nasakop na ang aming lupain. Wala na ang bawat mandirigmang nasa hustong gulang. Ang natitira na lang ay ang ilang mga batang ito at ako. May kinabukasan. Paano mo malalaman? Gumana na naman ba ang iyong pananaw? Hindi pananaw, isang pangako. Tiningnan ko siya sa mga mata. Natahimik si Nari. Hawak ng mga esmeralda niyang matang iyon ang buong langit at ang aking refleksyon. Kapag natapos na ang lahat ng ito, hahanapan ko ng bagong tahanan ang mga duwende. Binuka niya ang kanyang bibig, pagkatapos ay isinara ito. Tumalikod siya at mabilis na hinaplos ang sulok ng kanyang mata. Hindi umiiyak ang mga duwende sa harap ng mga tagalabas. Alam ko, kaya hindi ako umiiyak. Hindi ka umiiyak. Natapos na ang pagsubok sa ika-4. Bumalik ang aking kaluluwa. Pagbalik sa daigdig, inihagis ko ang aking sarili sa bawat larangan ng sabay-sabay. Nang makita ni Marcus Chin kung gaano katumpak ang aking pagsubok para sa Intel, ngayon ay lubos na nagtitiwala sa aking pananaw. Siya ang unang lumapit at nagmungkahi ng isang buong pagbabago para sa Stellan Group. Tama ka. Mababa ang boses niya sa kabilang linya. Walang patutunguhan ang teknolohiya. Umuunlad ang ekonomiya ng mga manlalakbay. May mga kagamitan, gamot, at impormasyon. Ito ang mga bagay na dapat isaalang-alang. At hindi lang iyon. Samandal ako sa sopa. Sa loob ng 6 na buwan, magsisimula ng magpatupad ang mga pamahalaan sa buong mundo ng mga manlalakbay na pinamamahalaan ng batas. Pero ang batas ay hindi kailanman makakasabay sa kapangyarihan. Kailangan mong bumuo ng isang imperyong pangkalakalan na sumasaklaw sa buong ekosistema ng mga manlalakbay bago pa man ipatupad ang mga batas na iyon.
Ilang segundo ng katahimikan. Gaano kalayo ang naaabot ng iyong pananaw? Sapat na. Natapos ang tawag. Pumasok si Xiao na may dalang isang tasa ng maligamgam na gatas. Anong antas ka na? Ang batang ito ay nag-aalab sa inggit nitong mga nakaraang araw. Tila, ang kasintahan ng kanyang kasama sa silid ay umabot sa level 11 at dumaan sa paggising sa klase. Nagyayabang tungkol dito sa paaralan araw-araw. Isang antas ang mas mataas kaysa sa kanyang kasintahan. Sumagot ako ng hindi tumitingin. Hindi ko maaaring ipaalam sa mga tao ang aking tunay na antas. Isang manlalakbay na level 30. Kapag nalaman ng maling tao, ang CIA ay magiging target. Gayunpaman, ang CIA ay halos kumikinang. Napakagaling mo. Pupunta ako sa paaralan bukas para ipakita sa lahat na sila ay nasa hustong gulang na. Nagmukha siyang matamlay at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Umiling ako at bumalik sa trabaho. Sa panig ng pamumuhunan, ang stock ng Stellan Group ay tumataas ng eksakto tulad ng inaasahan. Sa aking pagkakaalala, sa loob ng 3 buwan, ito ang magiging pinakamalaking kumpanya ng traveler economy sa bansa, ngunit iyon ay pang-ibabaw na paglalaro lamang. Tahimik, iba ang ginagawa ko, ang pagbili ng mga inabandonang lupain sa mga nakapalibot na lugar. Tahimik, para walang makapansin. Sinasabi sa akin ng mga nakaraang alaala na sa loob ng 6 na buwan, magbubukas ang isang puwang sa pagitan ng daigdig at ng kaharian ng mga bituin. Dadalhin ang mga nilalang mula sa ibang mundo, at magbubukas ang puwang kung saan ako bumibili. Kapag nangyari iyon, ang lupang ito ay magiging pangunahing lugar ng pangangaso para sa mga manlalakbay. Ang halaga ay tataas ng 10,000 beses. Higit sa lahat, kontrolin ang lugar ng pangangaso at kontrolin mo kung paano nakukuha ng bawat manlalakbay ang kanilang mga mapagkukunan. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Lumilipas ang mga araw sa pagitan ng mga pagsubok sa bawat buwan. Ang buhay ko ay tumatakbo sa maraming landas. Una, estratehiya sa totoong mundo, pakikipagtulungan kay Marcus Chin, pagpapalawak ng mga lupain, pamamahala sa isang mundong lalong nagiging magulo sa bawat araw. Pangalawa, paghahanda para sa susunod na pagsubok, pag-upgrade ng kagamitan, mga kasanayan sa pagbili, pagsasanay kasama si Mia, at pangatlo, bago matapos ang bawat pagsubok, dumadaan ako sa kuweba upang tingnan si Nori. Habang tumatagal ang mga pagsubok, mas matagal akong gumugugol sa kaharian ng mga bituin. At ang pakikitungo sa akin ni Nori ay nagbago mula sa pagod at malamig na distansya patungo sa isang bagay na mas mahirap pangalanan. Tumigil na siya sa pagsasabing wala na akong ibang mapupuntahan. Ngayon, kailan ka babalik? Kapag nagdala na ako ng mga materyales na ninakaw mula sa mga halimaw at inayos ang kuweba. Hindi ka maaaring tumira sa isang kuweba magpakailanman. Mas malala ang buhay ng mga ninunong Elven. Pero isa kang prinsesa. Dating prinsesa. Nakayuko siya sa tabi ng batis at nagkukuskos ng mga damit. Ang maliliit na maruming pilak na buhok ay sumasabay sa agos na dala ng tubig. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatitig. Ano ang tinitingnan mo? Hindi siya tumangala. Wala. Sinungaling. Hindi kayang basahin ng mind rune ang puso ng isang duwende. Hindi ko ginagamit ang mind rune. Kung gayon, ano ang tinitingnan mo? Ikaw ang naglalaban ng mga damit. Ano ang interesante roon? Magaling ang ginagawa mo. Sa wakas ay tumangala siya. Ang mga esmeralda niyang mata ay tumitig sa akin, ngunit ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagkanulo sa kanya. Mahina niyang sinabi, nakakabagot. Iyon ang pakiramdam. Isang katahimikan at init na hindi ko pa naramdaman kahit kailan sa 1,000 muling pagsilang. Parang isang liwanag na biglang lumilitaw sa walang katapusang madilim na pagsubok 5 at 6. Ang aking antas ay umaakyat sa 50. Kamatayan. Ang ikatlong yugto ng Diyos ay magbubukas. Ang kaluluwa ay aani ng buong anyo. Bawat nabubuhay na bagay ay pinapatay ko, ang enerhiya ng kaluluwa nito ay ganap na nasisipsip. Kapag ang naipon na enerhiya ay lumampas na sa hangganan, ang ika-4 na yugto ay magbubukas. Kasabay nito, ang aking koponan ay patuloy na lumalaki. Si Marcus Chin na ngayon ang aking opisyal na kakampi. Ang kanyang talento sa Dark Knight ay umabot na sa 2 yugto ng paggising. Kasama ang aking walang hanggang Night Domain, kaming dalawa ay halos hindi mapigilan. Sina Zane, Su, at Yuna ay sumali sa koponan. Ang talento ng summoner ni Yuna ay sumulong sa pagsubok 5. Maaari na niyang ipatawag ang makapangyarihang pag-ibig at mga tagapag-alaga.
Ang talento ni Mia bilang tagapag-alaga ay nagbibigay ng mga buff at kalasag sa buong koponan na mahalaga sa bawat laban ng grupo. Samantala, sa Stellar Realm, si Nori ay hindi na lamang ang prinsesang Elven na aking iniligtas. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagsubok, ang kanyang lakas ay lumago sa isang kamanghamanghang bilis. Ang maharlikang dugo ng mga duwende ay nagigising. Kaya niyang kontrolin ang bawat elemento ng halaman at natural sa loob ng 100 metro. Higit sa lahat, ang kanyang kaalaman sa Stellar Realm ay higit pa sa anumang manlalakbay. Mga sinaunang guho, mga nakatagong kayamanan, mga ipinagbabawal na sona, mga sikretong tanging isang katutubo lamang ang makakaalam. Nagbibigay sila sa amin ng kalamangan sa bawat pagsubok. Ipinakikilala rin niya ako sa iba pang mga lokal ng Stellar Realm. Ang Dwarven Master, isang mainitin ang ulo na may pulang balbas na duwende na nagtataas ng kanyang martilyo sa sandaling makakita siya ng isang manlalakbay. Nang malaman niyang tinutulungan ko ang mga duwende, labag sa loob niyang pumayag na makipag-ayos sa akin. Ang kanyang mga armas at baluti ay nag-iiwan ng mga kagamitan sa imbakan ng sistema sa alikabok. Ang batang mandirigma ng tribo ng halimaw na si Razebu, pangalawang anak ng angkan ng pilak na lobo. Sa isang pagsalakay ng mga manlalakbay, nawalan siya ng isang braso at lumabas na mas mabangis kaysa dati. Kinamumuhian niya ang mga manlalakbay, ngunit may malalim na paggalang kay Nori dahil minsang iniligtas ng mga duwende ang angkan ng mga lobo na pilak isang siglo na ang nakalilipas. At nariyan din ang misteryosong alchemist na kalahating duwende, si Vesper. Walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan. Nagbebenta siya ng mga bihirang gayuma sa black market. Ang mga lokal na ito sa Stellar Realm ay unti-unting bumubuo ng network sa mundong ito, isang kapangyarihang nakasentro sa akin, tahimik na nabubuo sa dalawang mundo. Ngunit hindi lahat ay maayos. Sa bisperas ng paglilitis 7, nakatanggap ako ng nakakabahalang balita. Sa pamamagitan ng kanyang intelligence network, natuklasan ni Marcus Chin ang isang madilim na organisasyon na tumatakbo sa Earth. Ang bawat miyembro ay isang mataas na manlalakbay. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga pinili. Ipinangangaral ng mga pinili na ang mga manlalakbay ay ang mga piniling tao ng mga Diyos. Ang mga ordinaryong tao ay dapat yumuko sa pamamahala ng mga manlalakbay. Ang ideyang ito ay malalim na tumatatak sa buong komunidad ng mga manlalakbay. Parami ng parami ang mga manlalakbay na lumalabag sa batas, ginagamit ang kapangyarihan upang apihin ang mga ordinaryong tao. Ang mas nakakakilabot pa, maaring ang mga anghel ang humihila sa mga pinili. Kung ang mga anghel ang sumusuporta sa organisasyong ito, ang boses ni Marcus Chin ay lumalabas sa telepono, mabigat at malamig. Kung gayon, hindi lang basta-basta gustong lipulin ng mga Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng mga pagsubok. Gusto nilang basagin ang mga nakaligtas mula sa loob. Ganoon talaga sila gumagana. Alam mo ito, nakita ko na. Natahimik si Marcus. Matagal na niyang itinigil ang pagtatanong sa aking pananaw. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Putulin ang mga ugat bago pa man sila tumubo. Iyon din ang dahilan kung bakit ko binibili ang lupang iyon. Kontrolin ang mga mapagkukunan at masasakal mo ang bawat organisasyon ng manlalakbay sa lalamunan. Pagkatapos ng pagsubok, gagawa ako ng desisyon na walang inaasahan. Dadalhin ko si Nori sa daigdig. Ang ikatlong yugto ng Diyos ng Kamatayan ay ganap ng nagising. Ang enerhiyang naipon sa pamamagitan ng Soul Reap ay umabot sa isang bagay na mas malalim. Ang hadlang sa pagitan ng mga mundo. Sa 1,000 muling pagsilang, walang sino man ang matagumpay na nagdala ng isang stellar realm na katutubo sa daigdig. Ang hadlang ay inilagay ng mga Diyos. Sa teorya, hindi ito maaaring lampasan. Ngunit ano ang talento ng Diyos ng Kamatayan sa kaibuturan nito? Pagiging dalubhasa sa kamatayan. At ang katangian ng hadlang ay isang uri ng pagtatapos. Tinatapos nito ang lahat ng koneksyon sa pagitan ng mga mundo. Kung ang Diyos ng Kamatayan ang siyang may kapangyarihan sa mga katapusan, maaari kong punitan ang tarangkahang iyon. Nang gabing iyon sa clearing sa labas ng kuweba, itinaas ko ang karit na pinuno ng kaluluwa sa itaas ng aking ulo. Bawat onsa ng nakaimbak na enerhiya ng kaluluwa ay bumuhos sa talim. Ito ay nagiging isang masa ng malalim na asul na apoy. Nakatayo sa malapit si Nori, hawak ang pinakamaliit na bata, ang kanyang mga mata na esmeralda ay sumasalamin sa apoy. Talagang ginagawa mo ito. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses, pinupunit ang harang. Maaaring alerto ang mga Diyos.
Hayaan silang dumating. Ibinagsak ko ang panig ng pinuno ng kaluluwa kasama ang lahat ng mayroon ako. Ang talim ay walang tinahi. Gayunpaman, napunit ang kalawakan. Isang itim na puwang na bitak ang bumukas sa hangin. Sa kabilang panig, lumabo ang mga ilaw ng lungsod. Talento ng Diyos ng kamatayan. Nagising ang ika-4 na yugto. Punit na espasyo. Nagkaroon ka ng kakayahang magbukas ng pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. Babala, ang aksyon na ito ay napansin ng isang mas mataas na ranggo na anghel. Wala akong pakialam, Terena. Iniabot ko ang aking kamay. Tiningnan ito ni Nari, pagkatapos ay bumalik sa mga batang nasa likuran niya. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa akin. Hindi ako sasama dahil natatakot ako. Alam ko, sasama ako dahil hindi niya natapos, ngunit mahigpit ang kanyang pagkakahawak. Magkasama kaming humakbang sa puwang. Ang unang reaksyon ni Nari sa Earth ay iba sa inaasahan ko. Akala ko magugulat siya sa teknolohiya. Mga skyscraper, kotse, screen kung saan-saan, pero ang unang tingin niya ay hindi iyon. Nakatitig siya sa langit, hindi mabasa ang ekspresyon niya. Walang bakas ng puno ng buhay dito. Walang puno ng buhay ang mundo. Alam ko, kakaiba lang. Tumingin siya sa ibaba, parang wala lang sa hangin dito. Mas manipis ang natural na enerhiya ng mundo kaysa sa mga stellar realm. Para sa isang duwende na ang kapangyarihan ay nasa puwersa ng kalikasan, parang isang disyerto ang lugar na ito. Mag-a-adjust ka. Nakita ako ni H. siya tumikim na pumasok kasama ang isang babaeng may pilak na buhok na may matutulis na tainga, at halos tumama ang panga niya sa sahig. Ikaw, siya, sino ito? Si Nari ba, isang duwende mula sa stellar realm. Dito siya nakatira ngayon. At isang duwende. Umikot siya kay Nari ng 3 beses, pagkatapos ay inabot at tinusok ang dulo ng kanyang tainga. Agad na tumalon pabalik si Nari, namumula ang mga tainga. Huwag mong hawakan ang mga tainga ng duwende. Pasensya na, pasensya na. Ang cute niya. Hindi ako cute. Ang cute mo talaga. Saan ka ba nakakita ng ganito ka-cute? Easy. Ibang mundo. Grabe, sobra. Agad na nag-click sina Shia at Nari. Siguro dahil hindi pa nakakakilala si Zia ng estranghero sa buong buhay niya. Sa totoo lang, sa lifespan ni Elven, mahigit 100 na si Nari, pero parang 18 taong gulang na siyang tao sa pagbabasa. Sa loob ng 1 linggo, tinatawag na siya ni Sia na Nari na parang matagal na silang magkakilala. Nagsimula nang umangkop si Nari sa buhay sa mundo. Natuto siyang gumamit ng microwave. Sa unang pagkakataon, sinubukan niya ang instant noodles at kinain niya ito ng 3 araw ng sunod-sunod. Ang kanyang hatol sa telebisyon. Banihag ng mga tao sa mundo ang mga kwento sa isang kahon. Ginagamit niya ang puwersa ng kalikasan para punuin ng mga bulaklak ang mga paso ng bulaklak sa balkonahe. Sa mga maliliit at ordinaryong sandaling ito, sa wakas ay binigyan nila ang malamig at marangyang apartment na ito ng init. Isang gabi, nagtatrabaho ako sa sala at pumasok si Nari mula sa balkonahe. Hindi ka pa rin natutulog. Ang hangin nila ay mga bagay na dapat hawakan. Palaging may mga bagay na dapat hawakan. Nakaupo siya sa tapat ko, ang mga matang esmeralda ay nakatitig sa akin. Sa matangkad na kaharian, ikaw ay isang mandirigma. Dito sa likod, ikaw ay isang negosyante. Hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy? Hanggang sa matapos ito. At kailan ito matatapos? Kapag natalo ko na ang mga Diyos. Tumahimik siya sandali. Sabi mo makakahanap ka ng bagong tahanan para sa mga duwende. Hindi ko pa nakalimutan. Alam kong hindi mo pa. Ako lang. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Gusto ko lang sabihin na hindi mo kailangang buhatin ang lahat ng mag-isa. Tumangala ako. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Wala sa dating katigasan ng ulo o malamig na distansya. Panatag at tahimik na init lamang. Mayroong isang lumang kasabihan sa mga duwende. Kahit ang pinakamatigas na bato ay nangangailangan ng lambot ng tubig. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Nanatili akong tahimik ng matagal. 1,000 muling pagsilang, 1,000 nag-iisang laban. Ang tagal kong binubuhat ang lahat ng mag-isa. Bawat bigat, bawat pagkawala ng mag-isa. Ngunit ngayon, habang nakatingin sa mga matang esmeralda, naiisip ko ang aking sarili, siguro sa pagkakataong ito ay hindi ko na kailangang mag-isa. Sige, isang salita lang. Pero ngumiti si Nari, walang bahala, totoong totoo, mas maganda kaysa sa anumang kalangitan sa kaharian ng mga bituin.
Hindi ito nagtatagal. Bago ang pagsubok siyam, may mga babala na nagmumula sa lahat ng direksyon. May mga anghel na mas mataas ang ranggo na nasangkot. Sa bawat pagsubok bago ito, tanging ang mga anghel na gabay na mas mababa ang ranggo at mga banal na tagapagpatupad ang lumitaw. Ngunit simula sa pagsubok siyam, ang tagapangasiwa ng pagsubok ay magiging isang anghel na tagahatol, pangalawa lamang sa mga anghel sa trono sa hirarkiya ng mga anghel. Ang kapangyarihan ng isang tagahatol ay nasa ibang antas kumpara sa isang banal na tagapagpatupad. Sa mga alaala mula sa mga nakaraang buhay, sa unang pagkakataon na lumitaw ang isang anghel na tagahatol, pumatay ito ng mahigit 10,000 manlalakbay. Kahit ang isang pangkat ng mga nangungunang manlalakbay na higit sa level 70 COD ay halos hindi makayanan ang kanilang mga tungkulin. Bukod pa riyan, ang aking spatial gate ay natukoy na ng mga mas matataas na anghel. Pinagmamasdan nila ako. Mag-ingat ka sa paglabas mo. Kaya kong alagaan ang aking sarili. Hindi ko kinu-question iyan. Kung gayon, ano ka? Alam ko. Pinuputol niya ang aking usapan. Nag-aalala ka sa akin. Hindi ko itinatanggi. At paano ka naman? Sino ang nag-aalala sa iyo? Walang kailangang mag-alala. Sinungaling. Ang trial siyam na ay nagsisimula sa tamang oras. Sa sandaling pumasok ako sa Stellar Realm, iba ang pressure na tumatama. Ang hangin ay makapal na may gininto ang puwersa. Ang babala ng judgment domain ng isang arbiter angel. Ang mismong trial ay hindi katulad ng dati. Ang mga manlalakbay ay kailangang mabuhay ng 24 na oras sa loob ng isang napakalaking maze, nilalabanan ang walang katapusang alon ng mga high-level na halimaw at ang isa't isa. Ang arbiter angel ay gumagala sa maze ng random, lumilitaw ng walang babala, hinahatulan ang mga itinuturing niyang nagkasala. At napatay ko ang isang guide angel. Natalo ko ang isang divine enforcer. Pinunit ko ang harang sa pagitan ng mga mundo. Walang duda na ako ang pangunahin niyang target. Sa kaibuturan ng labirinto, nakahanap ako ng ligtas na lugar para kay Nari at sa mga batang duwende. Naroon din ang Grimtooth. Naple Ayes mula sa huling pagsubok ng lupain ng mga duwende, ngayon ay gumagala sa lugar na ito kasama ang kanyang mga huling apprentice. Bata, inihampas ng matandang duwende ang kanyang martilyo. Talagang nagawa mo na ngayon. Ang isang arbiter angel ay ibang-iba sa mga basurang iyon noon. Alam ko, kung gayon bakit ka diretsyong naglalakad sa apoy. Dahil kung hindi, ang susunod ay hindi lamang isang arbiter angel. Sa 1,000 muling pagsilang, malinaw ang pattern. Kung ang arbiter ay hindi naharap sa yugtong ito, ang susunod ay magiging mas nakakatakot. Mas mabuting harapin ang arbiter habang may pagkakataon pa ako. Nagsimula akong magayos sa kabila ng labirinto. Gamit ang aking mga kasanayan sa pagsubaybay at pagtuklas, minapa ko ang eksaktong pattern ng paggalaw ng arbiter angel, pagkatapos ay naglagay ng bitag sa kanyang dinaraanan. Hindi isang pisikal na bitag, isang information trap. Nag-iiwan ako ng mga bakas ng aking presensya sa ilang mahahalagang lugar, na ginagabayan ang arbiter angel patungo sa isang partikular na lokasyon, ang pinakamalalim na silid ng maze, isang espasyong tinatakpan ng isang sinaunang harang. Ang lugar na iyon ay dating ginamit ng mga katutubo ng Stellar Realm noong sinaunang panahon upang ikulong ang mga halimaw. Hamina na ang selyo, ngunit ang natitirang kapangyarihan nito ay maaari pa ring makagambala sa banal na enerhiya ng isang anghel. Nang maayos na ang lahat, pumasok akong mag-isa. Dumating ang arbiter angel sa eksaktong cue. Siya ay mas kahanga-hanga kaysa sa sinumang banal na tagapagpatupad. Gininto ang baluti ang bumabalot sa kanya mula ulo hanggang paa. 6 na pakpak ang nakabuka sa likuran niya. Hawak ang isang espadang nagliliyab sa banal na liwanag. Makasalanan. Malamig at ganap ang kanyang boses. Nakagawa ka ng mga sumusunod na krimen. Pagpatay sa isang anghel na gabay. Pagtalo sa isang banal na tagapagpatupad at ilegal na pagpunit sa harang sa pagitan ng mga mundo. Sa ilalim ng banal na batas, ang iyong hatol ay nakatutok sa walang hanggang pagkalipol. Hinigpitan ko ang aking kawit sa karit ng pinuno ng kaluluwa. Subukan mo ako. Sumabog ang laban sa isang iglap. Ang anghel na tagahatol ay mas mabilis kaysa sa sinumang banal na tagapagpatupad. Ang espada ng paghatol ay bumaba sa isang kisap mata. Ang aking liksi ay nasa pinakamataas na antas at bahagya pa rin akong nakaiwas. Tinamaan ako ng talam, na nag-iwan ng bahid ng dugo. Sa isang diretsyong laban, kahit na pinapalakas ako ng parehong titulo ng Godslayer at the Fear of Divine Judgment, hindi ako ang kanyang katapat.
Ngunit hindi ako kailanman lumaban sa isang labanan na hindi ko pa napapanalunan. Gabi ng kamatayan. Lumalawak ang walang hanggang night domain. Nilamon ng kadiliman ang lahat, kasama na ang liwanag ng Sword of Judgment. Isang malamig na pagmuya ang pinakawalan ng Arbiter Angel. Gumaganti ang kanyang Judgment Domain. Ang ginintoang puwersa ay tumutulak laban sa dilim. Ang dalawang domain ay nagbabanggaan ng brutal na puwersa. Pagkatapos ay gumana ang sinaunang natitirang kapangyarihan na naselyuhan sa loob ng silid. Ang sinaunang selyo ay nagsimulang kalawangin ang banal na enerhiya ng Arbiter Angel na parang asidong kumakain sa metal. Ano ito? Bumaba ang boses ng Arbiter Angel. Ang silid na ito ay ginamit ng mga sinaunang tao sa Stellar Realm upang selyuhan ang mga halimaw. Hamina na ang selyo, ngunit gumagana pa rin ito sa mga banal na nilalang. Sa tingin mo ba ay aksidente kung napili ang lugar na ito? Ang kapangyarihan ng Arbiter ay pinipigilan ng hindi bababa sa 30%, ngunit pinipigilan pa rin. Nakakatakot siya. Ang bawat hampas ng Sword of Judgment ay may kasamang puwersang pangwakas sa mundo. Umiwas ako habang ang aking buhay ay nakataya. Ang mga sugat ay naipon sa aking katawan. Isang pag-iwas ay nabigo. Ang Sword of Judgment ay tumagos sa aking kaliwang balikat. Ang sakit ay pumuputi sa aking paningin sa loob ng isang iglap, ngunit hindi ako umatras. Paglaki ng pinsala ng marka ng kamatayan. Soul Reap Overload. Itinutulak ko ang lahat ng enerhiya ng kaluluwa sa Soul Eater side, sinusunog ang potensyal sa hinaharap bilang panggatong, pinasabog ng ilang beses ang aking normal na pinsala sa isang suntok. Bumagsak ang talam. Naputol ang isang pares ng pakpak ng anghel na tagahatol. Napasigaw siya sa sakit. Mabilis na umindayog ang espada ng paghatol. Binaha ng gininto ang liwanag ang silid, ngunit sa ilalim ng pinagsamang bigat ng sinaunang selyo at ng walang hanggang night domain, humihina ang kanyang mga pag-atake sa bawat segundo. Sa wakas, ang karit na kumakain ng kaluluwa ay tumagos sa kanyang dibdib. Binabati kita, natalo mo ang anghel na tagahatol. Tumaas ang antas ng 5. Ginantimpalaan ng malaking halaga ng ginto at mga bihirang materyales. Nakuha ang titulo, kaaway ng mga Diyos. Permanenteng tumaas ang mga katangian ng manika ng 20%. Nakuha, ang core ng anghel na tagahatol ay pinarami ng 1. Napaluhod ako. Nabasag ang bawat pulgada ng aking katawan, ngunit nanalo ako. Si Nari ang unang nakarating sa akin. Sa sandaling makita niya akong puno ng dugo, napuno ang mga matang esmeralda. Huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Hindi ako umiiyak. Patuloy siyang nagsasalita habang ang puwersa ng kanyang kalikasan ay gumagana sa aking mga sugat. Nanginginig ng husto ang kanyang mga daliri. Hindi umiiyak ang mga duwende sa harap ng mga tagalabas. Tama, hindi ka umiiyak, kaya huwag mo akong tingnan. Huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Hindi ako umiiyak. Ulit niya, gumagalaw pa rin ang mga kamay, nanginginig pa rin. Hindi umiiyak ang mga duwende sa harap ng mga tagalabas. Tama, hindi ka umiiyak, kaya huwag mo akong tingnan. Sumulyap ako ng palihim. May luhang damaloy sa kanyang maputlang pisngi at tumulo sa aking sugat. Sinasabing ang mga luha ng mga duwende ay nagpapagaling ng mga sugat ng kaluluwa. Imahinasyon ko man ito, tila hindi gaanong masakit ang sugat. Pagsubok 10. Ang pinakamahirap na pagsubok sa 1,000 muling pagsilang. Dahil sa mga alaala mula sa mga nakaraang buhay pagkatapos ng pagsubok na ito, ang mga mas mataas na anghel ay naglulunsad ng isang malaking paglilinis laban sa daigdig. Ang mga anghel ng trono ay direktang bumababa sa daigdig upang lipulin ang bawat manlalakbay na nagkaroon ng kapangyarihan. Kung hindi ako lubos na handa sa pagsubok na ito, ang daigdig ay haharap sa tunay na pagkalipol. Nakaayos na ang lahat. Ang Marcus Chin Stellin Group ay naging pinakamalaking organisasyon ng paglalakbay sa bansa. Tahimik siyang nagtayo ng isang Elite Traveler Combat Unit. Sina Zane, Su, at Yuna ang namamahala sa Intelligence Network. Ang talento ng tagapag-alaga ni Mia Yi ay umabot na sa 3 yugto, kumpleto na ang mga buff at shield sa buong koponan. Ang Grim ay nagbigay sa akin ng isang ganap na bagong set ng gear. Madilim na gintong baluti na gawa sa mga bihirang medalya ng Stellar Realm na pinagsama sa Arbiter Angel Core. Pinangunahan ni Ray Barrow ang mga mandirigma ng Silver Wolf Clan kasama ang iba pang mga katutubo ng Stellar Realm upang bumuo ng isang puwersang magkakatulad. Handa na ang lahat, ngunit mas mabilis na kumilos ang mga anghel kaysa sa inaasahan ko.
Sa sandaling magsimula ang trial 10, napunit ang mga bitak sa kalangitan. Hindi isa, 12-dosenang bumababa sa Dayamari. 7 anghel ng trono. 7. Sa mga alaala ng nakaraang buhay noong dakilang paglilinis, 3 anghel ng trono lamang ang ipinadala. Lumitaw ang mga bitak sa kalangitan. Hindi isa, kundi 12-dosenang bumababa sa kanila. 7 anghel ng trono. Sa alaala ng nakaraang buhay, 3 lamang ang ipinadala. Sa pagkakataong ito, ang bilang ay higit pa sa doble. Masyado na ba akong nagbago? Ang epekto ng paru-paro. Isang ganap na kakaibang hinaharap. Nabigo ang aking foresight sa unang pagkakataon. Ang bawat piraso ng intel na binuo sa 1,000 muling pagsilang ay nagiging hindi maaasahan sa sandaling ito. Ngunit walang oras para mag-atubiling. Agad na sumiklab ang laban. Pinangunahan ni Marcus Chin ang piling unit laban sa 2 anghel ng trono. Pinamunuan ni Zane So at Yuna ang Traveler Alliance. Kumalat ang mga kalasag ni Mia sa buong larangan ng digmaan. At ako ay nakaharap sa 3 anghel ng trono. Walang hanggang nasasakupan ng kabalyero ng buong lakas. Ang pinuno ng kaluluwa na si Side ay umuukit ng kaban sa dilim. Ang bawat hampas na nagdadala ng kaluluwa ay umaani ng kapangyarihan. Ngunit ang mga anghel na inihagis ay nasa ibang klase mula sa mga anghel na tagahatol. 3 laban sa 1. Kahit na sa mahigit 50 antas, hindi ko sila lubos na mapigilan. Dumami ang mga sugat sa aking katawan. Ang mga walang hanggang nasasakupan ng kabalyero ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng presyon ng pinagsamang 3 nasasakupan ng anghel ng trono. Pagkatapos ay isang kislap ng esmeralda na liwanag ang sumibol mula sa gilid ng larangan ng digmaan. Hindi mabilang na mga baging ang sumibol mula sa lupa. Nakapulupot sila sa mga pakpak ng isang anghel ng trono. Nari, anong ginagawa mo? Umalis ka rito. Ngunit hindi siya gumalaw. Sumibol ang maharlikang dugo ng mga elven. Ang kanyang pilak na buhok ay sumikat kasabay ng puwersa ng kalikasan at naging esmeralda na berde. Ang kanyang buong katawan ay nagliliyab ng makinang na liwanag. Sinusunog niya ang kanyang sariling puwersa ng buhay. Hindi ako hahayaang umatras ng pagmamataas ng mga duwende sa harap ng aking mga kakampi. Pinapanatili ng puwersa ng kanyang kalikasan ang anghel ng trono sa loob ng 5 buong segundo. Sapat na ang 5 segundo para mapatay ko ang 2 pa, pero ang kapalit nito. Kumawala ang anghel ng 3 trono mula sa mga baging at isang sinag ng banal na liwanag ang dumaan sa kanyang katawan. Tila huminto ang oras. Pinanood ko ang kanyang katawan na dahan-daang bumagsak. Bumalik ang pilak sa kanyang buhok. Hinanap ako ng mga matang esmeralda. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. Tumakbo ako. Naabutan ko siya. Nari. Ngumiti siya. Mahina ngunit napakabait. Ay pangako mo sa akin na mabuhay si Kai. Noon pa man ay naniniwala akong ikaw ang tinutukoy ng Propacia. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng esmeralda ay unti-unting kumukupas tulad ng huling sagradong puno sa kaharian ng mga bituin, na mamatay. Sa sandaling iyon, 1,000 muling pagsilang ng alaala ang dumilim. Iisa na lang ang natitira. Galit, dalisay, hindi mapigilan, bumabangon mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Ang karit ng Soulator ay marahas na nanginginig sa aking pagkakahawak. Bawat ron sa talam ay agad na nagliliyab. Malalim na asol na apoy ang sumabog mula sa gilid. Bawat onsa ng enerhiyang nakaimbak sa pamamagitan ng Soul Reap ay pinakawalan sa isang iglap. Kamatayan, talento ng Diyos, sukdulang paggising, pintuan ng ilalim ng lupa. Bumubuhos ang kadiliman mula sa aking kalooban. Hindi ang laganap na kadiliman ng walang hanggang kadiliman. Isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas nakakatakot. Para bang ang kamatayan mismo ay pumasok sa espasyong ito. Ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay bumubukas. Isang daanan patungo sa kaharian ng mga patay. Ang pintuan ng daigdig ng mga patay. Sa loob ng saklaw nito, lahat ng buhay ay nahaharap sa paghuhukom ng kamatayan. Sino mang nilalang na mas mahina kaysa sa Diyos ng kamatayan ay direktang aalisan ng buhay. Nang inag ang anghel ng trono na bumangga kay Nari nang sandaling bumukas ang tarangkahan. Sinubukan niyang tumakas, ngunit pinigilan siya ng tarangkahan. Sa tingin mo ba ay makakatakbo ka? Huli na. Ang pang-ahit na pinuno ng kaluluwa ay dumaan. Ang anghel ng trono ay naging abo. Ngunit ang tarangkahan ng ilalim ng lupa ay may isa pang kakayahan.
Selyo ng kaluluwa. Sa ilalim ng kapangyarihan ng tarangkahan, maaaring hulihin ng Diyos ng kamatayan ang isang yumaong kaluluwa. Iselyo ito sa loob ng isang partikular na sisidlan, pinipigilan itong maglaho o pumanaw. Itinulak ko ang pang-ahit na pinuno ng kaluluwa sa lupa. Pinagdikit ko ang aking mga palad. Ang malalim na asol na apoy ay naging 10,000 sinulid ng liwanag na bumabalot sa katawan ni Ner. Ang kanyang kaluluwa, isang punto ng esmeralda na liwanag, ay dahan-daang umaangat mula sa kanyang katawan. Inabot ko at dahan-daang kinarga ito gamit ang magkabilang kamay. Pagkatapos ay iselyo ko ang kanyang kaluluwa sa kaibuturan ng anghel ng Arbiter. Namumukadkad ang mga disenyo ng esmeralda sa ibabaw nito na parang tibok ng puso, mabagal at matatag. Hintayin mo ako. Isinabit ko ang kaibuturan sa aking leeg, nakadikit sa aking puso. Pagkatapos ay humarap ako sa natitirang mga anghel ng trono. Bawat isa sa inyo, kahit ang mga Diyos, ay magbabayad para dito. Pagkatapos ng labanang iyon, lahat ng 7 anghel sa trono ay nawasak. Ang gastos ay nakapanlulumo. Ang Traveler Alliance ay nawalan ng mahigit kalahati ng mga mandirigma nito. Si Marcus Chin ay malubhang nasugatan. Si Zaisu ay nawalan ng isang braso. Itinulak ni Miyai ang kanyang mga kalasag na tagapag-alaga ng lampas sa kanilang limitasyon at bumagsak, walang malay sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ngunit ang pinakamalaking gastos sa lahat ay nakabitin sa aking dibdib. Ang puso ay kumikinang na bahagyang berde na parang isang natutulog na bituin. Pagbalik sa daigdig, nakita ako ng CIA na pumasok at inihagis ang sarili sa akin. Ayos ka lang ba? Namatay ang mga salita bago siya natapos. Pagkatapos ay nakita niya ang aking mukha. Walang katulad ng dati. Hindi malamig, hindi kalmado, isang bagay na hangkag na hindi pa niya nakikita. Nasaan si Nori? Isang mahabang katahimikan. Natutulog muna siya sa ngayon. Nakita ni Shia ang kumikinang na puso sa aking dibdib. Naiintindihan niya ang lahat. Hindi na siya nagtanong muli. Iyakap niya lang ako ng mahigpit. Mahaba ang mga araw na sumunod. Ibinuhos ko ang lahat sa 2 bagay. Una, buuin ang mga puwersa. Maghanda para sa huling digmaan laban sa mga Diyos. Pangalawa, maghanap ng paraan upang maibalik si Nori. Ang selyo ng kaluluwa ay pansamantalang sukatan lamang. Ang kanyang kaluluwa ay napanatili sa loob ng kaibuturan, ligtas mula sa pagkupas, ngunit hindi na magising. Upang tunay siyang buhayin, kailangan ko ng isang bagay na maaaring muling buuin ang isang katawan at perpektong pagsamahin ito sa isang kaluluwa. Sa mga sinaunang talaan ng Stellar Realm, mayroong isang alamat. Ang binhi ng puno ng buhay, ang sagradong puno ng mga duwende ay namatay ilang siglo na ang nakalilipas, ngunit sinasabi ng alamat na nag-iwan ito ng isang binhi bago ito bumagsak. Isang binhi na may hawak ng pinakaunang puwersa ng buhay sa Stellar Realm, na may kakayahang muling hubugin ang anuman sa teorya. Ngunit walang nakakaalam kung nasaan ito. Sinimulan ko ang isang mahabang paghahanap. Bawat pagsubok na lampas sa pagkumpleto ng mga kinakailangang layunin at pag-level up, ginugugol ko ang bawat pagsubok na lampas sa mga kinakailangang gawain at pag-upgrade sa Stellar Realm para sa mga pahiwatig. Ang malungkot na ngipin ay nag-uugnay sa akin sa mga sinaunang archive ng mga duwende. Dinala ako ng Bonnie Ray sa mga bawal na lupain ng mga tribo ng halimaw. Itinuro ako ni Vesper patungo sa ilang posibleng mga lead. Samantala, mabilis na gumagalaw ang mga bagay sa Earth. Ang mga napili ay talagang lumakas mula noong dakilang paglilinis. Sinasabi nila na ang paglilinis ay nagpapatunay na ang mga manlalakbay ay dapat magkaisa laban sa mga anghel, ngunit ang kanilang ideya ng pagkakaisa ay isa lamang diktadorya ng mga manlalakbay. Ang grupong Stellin ni Marcus Jean ay direktang sumasalungat sa mga napili. Sa wakas ay nagising na ang mga pamahalaan sa buong mundo sa banta ng mga manlalakbay at bumubuo ng mga espesyal na puwersa ng gawain, ngunit ang kombensyonal na puwersang militar ay halos walang silbi laban sa hilaw na kapangyarihan sa ganitong saklaw. Ang aking pagkakakilanlan bilang itim na karit ay publiko na ngayon. Diyos ng kamatayan na level 60, ang lalaking tumalo sa isang anghel sa trono. Manlalakbay man o ordinaryong tao, nakikita ako ng lahat bilang isa sa pinakamakapangyarihang individual sa panahong ito. Ang mga hinirang ay nagpapadala ng mga tao upang subukan ako ng paulit-ulit. Simple lang ang sagot ko. Patayin agad. Bawat isa sa kanila. Nanatili si Mia sa tabi ko sa buong panahong ito. Alam niya ang nangyari kay Nori.
Alam niyang hawak ko ang kaibuturan ng puso ko sa aking palad araw-araw at nagsasalita ng ilang salita sa natutulog sa loob. Isang gabi, nakita niya akong nakaupo sa bintana mula sahig hanggang kisame. Ayos ka lang ba? Oo, hindi. Naupo siya sa tabi ko. Alam mo, mula pa noong unang araw na nakilala kita, alam kong naiiba ka sa lahat. Parang alam mo ang lahat para makita ang lahat ng darating. Pero ikaw at ang lahat ay tila naiiba. Palagi mong alam, palaging nakikita ang darating, pero hindi ka mukhang masaya. Pagkatapos ay nakita kita kasama si Nari, at sa wakas ay mukhang buhay ka. Tatawa ka, magbibiro, gagawa ng mga walang kabuluhang bagay tulad ng pagtatapal sa kanyang kuweba. Ang bersyon mo na iyon ang tunay na ikaw. Mahina ang boses niya na parang takot siyang makaistorbo. Alam ko nang nasa kanya ang puso mo simula pa lang. Ngumiti ng bahagya si Mia. Medyo namumula ang mga mata niya. Huwag kang magkamali. Hindi ito pag-amin. Gusto ko lang sabihin na makakahanap ka ng paraan. Ikaw ang maghintay, hindi. Ikaw ang lalaking may pananaw. Muntik na niyang isuko ang sarili niya. Nagkunwari akong hindi ko naintindihan. Salamat, Mia. Para saan? Tumayo siya, idinidiin ang kanyang mga mata gamit ang dalawang kamay. Ipagtitimpla kita ng kape. Pumasok siya sa kusina. Isang mahinang tunog ang mabilis na lumabas at nilunok ng ingay ng takor. Nang gabing iyon, hinawakan ko ang puso at nagsalita ng matagal. Nari, naririnig mo ba ako? Hintayin mo ako. Hahanapin ko ang sagradong binhi. Ang puso ay kumikinang ng bahagya na berde na parang isang sagot. Pagsubok 12. Ang pagsubok kung saan ko nahanap ang sagradong binhi. Ang tingga ay nagmumula sa isang lugar na walang inaasahan. Ang kalaliman. Ang kalaliman ang pinakamapanganib na lugar sa kaharian ng mga bituin. Sinasabing ito ang kalaliman ng kaharian ng mga bituin. Ang pinakamapanganib na lugar sa lahat. Isang peklat na iniwan ng mga Diyos sa sandali ng paglikha. Ang pinakamatanda at pinakamakapangyarihang nilalang na nabubuhay ay nakatira dito. Kahit ang mga anghel ay tumatangging pumasok. Ngunit ayon sa mga talaan ng mga duwende, ang dahilan kung bakit namatay ang sagradong puno ng mga duwende ay dahil ang mga ugat nito ay umaabot sa kailaliman. At ang huling binhi ng sagradong puno ay nakabaon sa pinakailalim. Mag-isa akong pumapasok sa kailaliman. Walang liwanag dito. Ngunit para sa isang Diyos ng kamatayan na namumuno sa walang hanggang kaharian ng gabi, ang kadiliman ang teritoryo ng tahanan. Ang mga nilalang dito ay nagpapaamo sa bawat halimaw sa pagsubok. Mga higanteng bulate ng anino, mga golem ng kailaliman, mga mandaragit ng kawalan ng laman. Sino man sa kanila ay maaaring lipulin ang isang karaniwang pangkat ng manlalakbay, ngunit lampas na ako sa antas 70. Ang karit na kumakain ng kaluluwa ay pinuputol ang lahat ng nasa aking landas. Patuloy na humihila ng enerhiya ang Soul Reap. Habang tumatagal ang aking pakikipaglaban, lalo akong lumalakas. Sa pinakamalalim na punto ng kailaliman, natagpuan ko ito. Isang binhi na kasing laki ng isang kamao na kumikinang na may mahinang esmeralda na liwanag na nababalot ng isang patong ng malinaw na kristal. Ang sagradong binhi, maingat ko itong itinapat sa aking dibdib. Sa itaas ng lupa, ang mga batang duwende na dating inalagaan ni Nari ay lumaki ng husto. Little Ye, nalalagpasan ka niya. Ngayon ay magagamit na niya ang puwersa ng kalikasan ng mag-isa. Tiyo, nahanap mo na ba? Nahanap ko na. Canary, gumising ka na. Maya-maya, magaganap ang ritual ng muling pagkabuhay sa hangganan kung saan nagtatagpo ang Stellar Realm at Earth. Ang parehong lugar kung saan ko unang binuksan ang Spatial Gate. Nagtatagpo rito ang enerhiya ng magkabilang mundo. Naroon sina Marcus Chin, Yuna, Mia, at lahat ng kakampi. Nandito rin sina Grimtooth, Rabo, Vesper, at ang mga kakampi ng Stellar Realm. Bumuo ng bilog ang mga batang elf, na ginagamit ang puwersa ng kalikasan para sa ritual. Idiniin ko ang sagradong buto sa lupa. Pagkatapos ay inilagay ko ang Arbiter Angel Core, na hawak ang selyadong kaluluwa ni Nari sa itaas nito. Sa wakas, ang pintuan ng underworld, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na ako roon para kumitil ng buhay. Nandito ako para ibalik ang isa. Ang pintuan ng underworld ay tumatakbo ng pabaliktad. Ang malalim na asol na apoy ay nagiging malambot at mainit, na bumabalot sa core at sa buto. Gumalaw ang sagradong buto. Isang maliit na panla ng esmeralda ang sumibol sa lupa, nakitang-kita ang paglaki sa harap ng aming mga mata.
Ang mga dahon nito ay naglalabas ng init na parang may inaabot para hawakan. Ang esmeralda na liwanag sa core ay lalong lumiliwanag. Pagkatapos ay nabasag ito. Isang hugis ng liwanag ang dumaan sa bitak at dahan-daang nagkahugis. Ito ay nagiging isang katawan. Kulay pilak na buhok, matutulis na tainga, balat na napakaputla na halos translucent. Nari. Bahagya pang nanginginig ang kanyang mga pilikmata. At saka bumukas ang mga matang esmeralda. Ikaw. Tumingin siya sa paligid, tiningnan ang sarili, pagkatapos ay tumingin sa akin. Gaano katagal ako nakatulog? Masyadong matagal. Mukhang mas matanda ka ng kaunti. Ako hindi. Tumawa siya. Ang tawang iyon ay kilalang kilala ko. Matigas ang ulo at maamo ng sabay-sabay. Ang mga duwende ay hindi umiiyak sa harap ng mga tagalabas. At pagkatapos ay tumutulo ang mga luha.